Silent Channel. Kabanata 1251 hanggang 1260. This time umalis ako, hindi ko alam kung gaano katagal babalik. Walang kamalay-malay na naisip ni Tang Wulan si Guyana. Pupunta pa ba siya sa Tianhai City? Gayunpaman, hindi niya mahanap ang kanyang sarili sa Tianhai City. Sa oras na ito, sa ilalim ng malalim na dagat, iniisip ko kung naramdaman pa ba niya ang sarili niyang pag-iral sa pamamagitan ng Silver Dragon Scale Pendant. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Tang Wulan ang Silver Dragon Scale na nakasabit sa kanyang leeg, mainit ang kanyang puso. Pagbalik ko, bumalik ka kasama ang mga magulang ko. Sa oras na iyon, dapat ding mabunyag ang misteryo. Dapat mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Nier. Ibalik mo ang aking ama at ina, at magkakaroon tayo ng isang kompletong pamilya. Bilang asawa ko, muli kaming magsasama-sama bilang isang pamilya. Ano ang maaaring mas masaya kaysa dito? Sa pag-iisip nito, si Tang Wulan ay puno ng motibasyon. Unti-unting pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Wulan, Wulan, Wulan. Hindi ko alam kung gaano katagal, isang mahinang tawag ang tumunog sa kanyang isipan, na nagpagising kay Tang Wulan na nakalubog sa pagmumuni-muni. Pagmulat ng kanyang mga mata, ngunit hindi nagising mula sa estado ng pagmumuni-muni na pamilyar sa kanya, nagulat si Tang Wulan nang makitang muli siyang pumasok sa ginintoang mundo. Matapos magkamalay si Old Tang sa huling pagkakataon, mabilis siyang nakatulog muli dahil naramdaman niya ang pagkakaroon ng kanyang malawak na si Crystal, hindi alam kung bakit. Mula noon, madalas niyang maramdaman ang isang tawag mula sa isang napakalayo na lugar sa pagmumuni-muni. Ngunit sa bawat oras, ito ay hindi masyadong malinaw. Ngunit hindi na siya muling napunta sa gintong mundong ito na pag-aari ni Old Tang. Dumating muli dito, tanging pagtataka sa kanyang puso. Hindi kaya nagising na naman si Old Tang? Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nagpakita si Old Tang, ngunit ang boses ng tumatawag ay patuloy na tumutunog mula sa lahat ng direksyon. Ang boses ay tila kay Old Tang, ngunit ito ay tila iba sa nakaraang Old Tang. Older Tang, ikaw ba yan? Nasaan ka? Tumingin si Tang Wulan sa paligid, tinawag ang pangalan ni Tang. Hindi pa rin lumilitaw si Old Tang, ngunit sa sandaling ito, may nakita si Tang Wulan na pamilyar. Ang kanyang malawak na kristal ng dagat ay pinalaki ng maraming beses, lumitaw sa harap, ang ginintoang liwanag ay bahagyang lumabo, ngunit ang malawak na kristal ng dagat ay naging mas maliwanag. Nakalutang lang ito doon, at mukhang halos kapareho ng taas ni Tang Wulan. Sa tuktok ng kristal, isang gintong liwanag ang bumaril sa langit, na walang katapusan. Sa ibabaw ng Hanhai Chenko na kristal, isang malabong halo ang lumiwanag palabas. Ito ba? Walang kamalay-malay na iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kamay at hinaplos ito sa malawak na kristal ng dagat. Sa isang iglap, naramdaman na lamang niya na umiikot ang mundo, at ang lahat ng nasa paligid niya ay biglang naging kakaiba, at tila isang malaking daanan ang lumitaw. Mula sa daanan na iyon, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang dumating, sinipsip ang kanyang katawan, at lumayo. Pumunta ka. Ang pakiramdam ng pag-ikot ng mundo ay nakaramdam ng inis kay Tang Wulan, na para bang malapit na siyang magsuka. Sa kanyang physical fitness, hindi pa niya naramdaman ang ganito. Gusto niyang magpumiglas at makawala sa pakiramdam na ito, ngunit hindi niya magamit ang anumang lakas. Wulan, Wulan, anak ko. Ang boses ng tumatawag ay naging mas malinaw at mas malinaw. Nagulat si Tang Wulan nang makitang hindi na ito boses na tumatawag, maliban sa boses na katulad ni Old Tang. Parang may boses pang babae. Sino ka? Gustong sumigaw ni Tang Wulan, ngunit hindi makagawa ng ingay. Sa kakaibang mundong iyon, tila malabo niyang nakikita ang mundo ng mga puting ulap at maulap na ulap. Sa mundong iyon, mayroon ding mga bundok at ilog, puno ng mayaman at makabuluhang hininga ng buhay, dalisay na enerhiya ng buhay kaysa sa binhi ng buhay. Parang nakakita ito ng napakalaking palasyo. Sa harap ng palasyo ay nakatayo ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay may mahabang asul na buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo. Ang tawag ay nagmula sa kanilang mga bibig, ngunit hindi sila makita ni Tang Wulan ng malinaw, ngunit nakikita niya ang mga mata ng lalaki ng malabo. Sila ay isang pares ng mga mata na napakalinaw, na para bang naaaninag nila ang lahat. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, nakita ni Tang Wulan ang kanyang sarili. May biglang marahas na kilati sa utak, at lahat ng nasa paligid niya ay nabasag at naglaho. Sa isang sigaw, nang makitang muli ni Tang Wulan ang kanyang paligid, nalaman niyang bumalik siya sa dating gintong mundo. At si Old Tang ay nasa tabi niya. Napabuntong hininga si Tang Wulan at napabuntong hininga, at ang kanyang malakas na pakiramdam ng panghihina ay nagparamdam sa kanya na parang isang nervous breakdown. Itinaas ni Old Tang ang kanyang kamay at idiniin ito sa kanyang ulo, at isang mapusyaw na gininto ang halo ang umikot sa kanyang ulo, na nagpapalamig at komportable sa kanyang pakiramdam. Ano ang nangyayari? Old Tang, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Tanong ni Tang Wulan na humihingal kay Old Tang sa tabi niya. Nakangiting tumingin sa kanya si Old Tang, ito ay isang tawag mula sa malayo. Sa wakas ay natapos ko na ang pakikipag-ugnayan sa kanila.
Bagamat, hindi ko alam kung bakit ko ginawa ito, lalo na kung saan ko siya nakipag-ugnayan. Ang masasabi ko sa iyo ay ito ay dapat na napakahalaga sa iyo. Natarante si Tang Wulan, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinabi ni Old Tang, sa madaling salita, pagkatapos maramdaman na ikaw ay sumanib sa universo ng dagat, ang pakiramdam ng pangangailangang kumonekta sa malayong lugar ay automatikong lumitaw sa aking isipan. Gamit ang universo ng dagat bilang daluyan upang makipag-usap sa malayong lugar. Ito lang ang alam ko. Ito ang aking misyon, ito ay napakahalaga, at ito ang pinakamahalagang bagay upang manatiling malalim sa aking memorya. Koneksyon. Tapos dinala kita dito dahil ang lakas ko lang ang hindi kayang kumpletuhin ang lahat ng koneksyon. Tinitigan siya ni Tang Wulan na natataranta, hindi ko pa rin maintindihan. Nagkibit balikat si Old Tang, hindi ko rin maintindihan. Pagkatapos mo lang talagang makipag-ugnayan sa kanila at makipag-usap sa kanila, posible bang maunawaan? Sa ngayon, hindi mo na kailangang intindihin ng sobra. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, habang pinag-uusapan mo ito, lalo akong nalilito. Mahalaga ba ito sa akin? Seryosong tumango si Old Tang, ito ay dapat na napakahalaga. Kung bakit, hindi ko pa alam. Ngunit kailangan mong makipag-ugnayan sa malayong lugar na iyon. Ang kailangan mo ay sapat kang malakas. Dahil sa koneksyon na ito. Ito ay dapat sa buong planeta at napakalayo. Bagamat ang kabilang partido ay dapat na makayanan ang karamihan sa pagkonsumo, kailangan mo ring maging sapat na malakas upang kumonekta sa signal ng kabilang partido. Sa madaling salita, kailangan pa rin ng iyong pisikal at mental na kapangyarihan. Naguguluhan na nagtanong si Tang Wulan, kung gayon hanggang saan ko makukumpleto ang koneksyon na iyong binanggit. Sa pagkakataong ito ay si Old Tang naman ang ngumiti ng mapait, hindi ko pa rin alam. Ang masasabi ko lang sa iyo ay ang iyong kasalukuyang antas ng cultivation ay maaari lamang kumpletuhin ang pangunahing koneksyon na nakita mo ngayon, upang ikaw at ang kabilang partido ay pareho sa isa't isa. Andust. At sa tuwing tataas ang iyong lakas ng isang punto, ang koneksyon na ito ay magiging mas malinaw. Iminumungkahi ko na maaari mong subukang muli ang espiritual na layer ng dragon sa pamamagitan ng iyong dragon seal. Nabuo ang ganitong katangian, posible rin ang paglukso mo sa oras na iyon, marahil ay malalaman mo kung bakit kailangan mong makipag-ugnayan, at malalaman mo rin kung sino ang kabilang partido. Walang magawa si Tang Wulan, okay. Dahil sinabi mong mahalaga ito, susubukan kong muli mamaya. Gayunpaman, ang pakiramdam ngayon ay talagang hindi komportable. Bagamat sinabi niya iyon, ngunit may nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, noong narinig niya ang tawag kanina, hindi niya masabi ang hindi magandang pakiramdam, na para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam na iyon ay hindi may larawan at totoo. Ano ang pakiramdam nito? Sino ang lalaki at babae sa malayong lugar na iyon? Sinabi ni Old Tang, okay, ngayon hindi mo na kailangang mag-isip ng labis. Ang iyong pananaw ay nasanay na. Susunod, dapat kong ituro sa iyo ang pamamaraan ng pangalawang pagbaril. Ha! Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, ang pangalawang trick. Ano ito? Masasabing si Chenfo ang nagturo sa kanya na pinangunahan niya siya sa simula, at sa mismong pamamaraang ito ng sibat na ginamit niya ng mahusay ang gintong dragon na sibat, at pagkatapos ay mayroon siyang dalawang mahiwagang kasanayan sa paglikha ng paraan ng hari at paglalagay ng lahat ng kanyang pera dito. Habang nagsasanay ka, mas mararamdaman mo ang makapangyarihang kapangyarihan na tinutukoy ni Chenfo. Mayroon bang pangalawang trick? Anong uri ng makapangyarihang marksmanship iyon? Si Tang Wulan ay puno ng mga inaasahan. Isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Old Tang, at siya ay naging isang mahabang sibat na parang gintong sibat ng dragon, at sinabi sa malalim na boses, ang punto ng 1,000 lalaki ay batayan lamang ng pagmamarka, at ito ay nagpapahintulot sa iyo na maging bihasa sa pagmamarka. Ang tunay na pagmamarka ay kung ano ang pagmamayari mo. Ang perpektong kombinasyon ng espiritu at sibat. Ano ang itinuturo ng sibat? Ang katotohanan ng tatlong ito. Gusto mo talagang maabot ang tuktok ng pagmamarka, kailangan mong gawin ang higit pa sa isa sa mga ito, ngunit upang pagsamahin ang tatlo ng perpekto, ang iyong mga emosyon, ang iyong mga iniisip, at lahat ng mayroon ka ay dapat na isama sa mahusay na pagmamarka, tulad ng realm at artistikong konsepto. Maaari kang lumikha ng iyong sariling landas patungo sa hari at tumaya sa iyong paraan sa lahat ng uri ng mga punto. Ang dalawang sibat na iyong nilikha ay resulta ng pagsasama-sama sa iyong sariling mga ideya. Noong una ay nakahanap ka ng iyong sariling paraan ng pagbaril, na napakahusay. Ito rin ako. Maaari kong patuloy na ituro sa iyo ang mga pangunahing kaalaman sa pagmamarka. At ang pagmamarka na ituturo ko sa iyo sa susunod, at marahil ay nangangailangan lamang ito ng mas mahabang pag-unawa. Ang mga insight ay tunay na maipapasa. Habang nagsasalita, dahan-dahang itinaas ni Old Tang ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, at ang kanyang buong aura ay nagbago rin. Sa ilalim ng tingin ni Tang Wulan, si Old Tang ay tila naging wala, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay tila nawala sa sandaling ito. Isang hindi maipaliwanag na ethereal na pakiramdam ang sumunod. Bago hawakan ang kristal ng Hanhai Chenkon, muling lumitaw ang katarantaduhan na naramdaman ni Tang Wulan.
Lumilitaw ang lahat sa paligid, nagiging mahinang liwanag at ambon na puno ng ambon. Sa magaan na ambon na iyon, tila ang bawat maliit na bahagi ay may sariling kwento, na may sariling oras at espasyo. Ethereal fluctuations, sa isang iglap, naramdaman lang ni Tang Wulan na parang dumaan siya sa 1,000 taon, nang walang sakit, at hindi naramdaman ang pagkakaroon ng baril, tila oras na lang ang dumadaloy. Ito ay. Pagkatapos ay nalaman niyang nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang orihinal na bata at malakas na sarili ay nagsimulang lumakas, pagkatapos ay unti-unting tumatanda, namamaga, at kalaunan ay naging mga buto at alikabok. Nakalubog sa mahabang ilog na iyon ng panahon, na wala nang walang bakas. Mula sa simula hanggang sa huli ay wala siyang nararamdamang sakit, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyari, lalo pa ang dinanas niya sa proseso. Ang alikabok ay muling nagsama, ang liwanag at anino ay muling lumitaw, siya ay nakatayo doon ng maganda, at si Old Tang ay nasa harap pa rin niya, na parang walang nangyari. Ito ay. Tumingin si Tang Wulan kay Old Tang, puno ng pagkabigla. Bagamat hindi niya malinaw na nakita kung paano ginamit ang marksmanship ni Tang ngayon. Ngunit ang pakiramdam ay tunay na totoo, at ang katawan ay bumagsak pagkatapos ng ilang libong taon. Sabihin mo sa akin ang iyong nararamdaman. Hindi sinabi ni Old Tang, sa halip ay tinanong niya si Tang Wulan. Hindi nagatubili si Tang Wulan na magsalita, okay. Medyo nag-aalala siya na makalimutan niya ang dati niyang nararamdaman, at nasasabik siyang sabihin ito kaagad, kaya't iwasto mo ako. Panahon, ang marksmanship ngayon lang dapat ang baril ng panahon. Ang marksmanship ay puno ng misteryo ng pagbabago ng panahon. Bagamat hindi ko alam kung paano mo ito ginagamit, sa sandaling iyon, tila dumaan ito sa 1,000 taon, 1,000 taon ng panahon, hindi kayang tiisin ng katawan ng tao, kaya diretsyong bumagsak ang katawan ko. Ito ay ganap na nawasak ng panahon. Ang hiwaga ng oras na ito, tama ba? Oo, hindi tama. Ito lang ba? Tanong ni Old Tang, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at wala siyang makitang pagbabago sa ibabaw. Tama o hindi? Sumimangot si Tang Wulan. Bigla, naalala niya ang lahat ng sinabi ni Old Tang bago ang pagpapaputok nito. Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa kanyang isipan, at sinabi niya, iyon ay hindi isang tunay na pagbabago sa oras, at ito ang panahon ng pagbabago sa sariling mga pag-iisip, tama. Ibig sabihin, ang oras mismo ay hindi nagbago, dahil ang aking isip ay naapektuhan at sa palagay ko ay lumipas na ako ng 1,000 taon, kaya ang aking puso ay lumipas din ng 1,000 taon, isang espiritual na pag-atake, diretso. Tumingin sa kanya si Old Tang na may kaunting pagtataka, at tumanggo bilang kasiyahan, talagang talentado ka, at nabanggit ko ang ilang mga punto, oo, ito ay isa sa mga misteryo. Ngunit sa katunayan, ito ay higit pa rito. At ikaw ang naramdaman ko lang ay ang kumpletong bersyon ng pagiging mamarkahan. Kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan na ipinakita ko, maliban kung ikaw ay tunay na maging isang Diyos ng antas na ito, ikaw ay mananalo. Ikaw lamang kapag ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot sa substantibong pag-iisip maaari nitong tunay na may segowa ang kapangyarihan nito. Demi-spirit. Si Tang Wulan ay medyo nalilito. Dahil ito ay isang demi-spirit, bakit tinuruan ni Old Tang ang kanyang sarili sa oras na ito? Sinabi ni Old Tang, ito ba ay kakaiba? Bakit mo ituturo sa iyo ang antas ng pagmamarka ngayon? Dahil ang sibat na ito, syempre, ay nangangailangan ng isang demigod o mas mataas upang gamitin ang kapangyarihan nito, ngunit hanggat maaari mong maunawaan ang ilang mga misteryo, ikaw ay magiging tama. May isang pag-unawa sa malalim na kahulugan ng oras, kahit na ito ay isa o dalawa lamang nito, ito ay sapat na para sa iyo ng malalim na pag-unawa sa hinaharap, sa parehong oras para sa iyong pag-unawa sa hinaharap. Kapag sinira mo ang selyo ng Golden Dragon King, Beiyan Chenzai ay walang laman, ang pangalan ng baril na ito ay tinatawag na Beiyan Chenzai. Nagulat ang puso ni Tang Wulan. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang pangalan, parang sa dilim, ito ang dapat na alam niyang marksmanship. Sinabi ni Old Tang, susunod, magsisimula ako sa pagbabago ng panahon. Kung ang Beiyan Chenji ay ginagamit ng mga Diyos, kung gayon ito ay talagang magagamit sa loob ng 1,000 taon, hindi lamang sa pag-iisip. Pagkatapos, una sa lahat, dapat mong maunawaan ang kahulugan ng oras. Ibang-iba sa paggamit nito ng paulit-ulit noong nagtuturo ng pananaw ni Chen Fu noon, sa pagkakataong ito ay ipinaliwanag ni Lao Tang ang higit patungkol sa teoretikal na kaalaman. Ang Beiyan Chenzai ay walang nakapirming anyo. Tulad ng sinabi ni Old Tang, ito ay isang perpektong kombinasyon ng espiritu, enerhiya at espiritu, at isang pamamaraan ng sibat sa antas ng Diyos na nakabatay sa espiritual na kapangyarihan. Gaano kadaling unawain ang gayong pagkamamarka? Natural, si Tang Wulan ay hindi gaanong galing at talino para mabilis na makabisado. Gayunpaman, sa pagsasalaysay ni Old Tang, ang kanyang konsepto ng oras at maging ang espasyo ay naging mas at mas malinaw. Hayaang unti-unti din niyang maramdaman ang kakayahan ng ibang level. Sa ganitong sitwasyon, lumipas ang oras sa bawat minuto,
at hindi alam ni Tang Wulan kung gaano katagal hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang pamamaga sa kanyang utak bago natapos ni Old Tang ang paliwanag. Nang makabawi mula sa pagmumuni-muni, iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, medyo nalilito pa rin. Napakaraming kaalaman na dapat tanggapin ng sabay-sabay, at hindi madaling matuno ito ng lubusan. Nangangailangan ito ng higit na pag-iisip at pag-unawa. May malabong ngiti sa mukha ni Tang Wulan, at ginawa ni Bai Yunchenzai ang sarili na makakita ng ibang antas. Ang tatlong extreme Daoluo ay mahinang lumitaw sa harap niya noong araw na iyon, ito ang kontrol ng espasyo. Kung maaari mong linangin ang Beyond Thousand Years of Cultivation sa isang bahagi, kahit papaano ang karunungan ng oras ay magiging mas malalim. Beyond libu-libong taon ay walang laman, ang oras ay matuwid. Bagamat ang mismong submarino ay hindi maliit, imposibleng magkaroon ng sapat na malawak na larangan ng pagsasanay tulad sa lupa, lalo na sa ilalim ng malalim na dagat. Sa makatuwid, ang Shrek 7 Devils at ang mga tao ng Blood Dragon Squad ay halos lahat ay nagpraktis sa kanilang sariling mga silid. Napakahaba pa rin ang paglalayag, at inaabot ng humigit kumulang 2 buwan para makarating ang submarino sa Dowling Empire. Kung ikukumpara sa Xingluo Empire, ang Dowling Empire ay mas malayo, una sa Dowling, pagkatapos ay sa Xingluo, at sa wakas pabalik. Ito ang buong proseso ng misyong ito. Bilang karagdagan sa pang-araw-araw na pagsasanay, patuloy ding nararamdaman ni Tang Wulan ang misteryo ng libu-libong taon ng panahon ni Beyond. Ngunit ang oras at espasyo ay palaging ang pinakakomplikadong mga kakayahan sa mundo. Bagamat nasa kanya ang patnubay ni Old Tang, ito ay medyo madaling maunawaan, ngunit hindi isang araw o 2 araw na maaaring maging isang malaking ani. Sa kabutihang palad, sa kamakailang panahon, si Old Tang ay lalabas araw-araw kapag siya ay nagmumuni-muni at tinuturuan siyang magsanay. Style shooting lang ni Beyond Shenzai. Bagamat malayong magamit ni Tang Wulan ang formula na ito, marami siyang nakinabang sa pagsipsip at pagtunaw ng kaalamang ito araw-araw upang kumpirmahin ang kanyang natutunan. Mula nang magsimula siyang magsanay, palaging nakakatulong si Old Tang sa kanya. Ang pinakamalaki ay mula sa Golden Dragon King Seal. Ngunit ang isang ito ay madalas na nawala dahil sa hindi mapagkakatiwalaan. Tulad ng pagkakataong ito ang unang pagkakataon na ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanya sa paglinang. Bukod dito, naramdaman ni Tang Wulan na dahil ang malawak na si Crystal ay konektado sa hindi maipaliwanag na lugar na iyon, ang espiritu ni Old Tang ay tila naging mas mabuti. Kunin ang espiritu bilang pinagmulan, kunin ang espiritu bilang baril. Nakaupo sa cabin, dahan-daang iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang mga braso upang madama ang misteryo ng oras. 2 buwan ang lumipas ng napakabilis, dahil ito ay isang malalim na paglalayag, kasama ng kapangyarihan ng Qianling mismo, kahit na ilang makapangyarihang si Spirit Beast ang nakatagpo sa kalsada, lahat sila ay nasa kapayapaan. Hindi nagtagal, sinabi sa kanya ng kapitan na malapit na siyang makarating sa Dowling Continent, at ang Qianling ay malapit ng lumutang. Sa Dowling Empire, walang lihim na daanan upang matanggap ang Qianling mula lamang sa dagat. Bamantong hininga si Tang Wulan, at nawala rin ang bahagyang baluktot na halos sa paligid niya. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay hinawakan niya ang gilid ng kontrol ng oras. Habang mas nararamdaman niya ang kahangahangang kahulugan ng oras, na karapat-dapat na tawaging pagkakaroon ng espasyo. Sinabi ni Old Tang na hanggat maaari niyang gamitin ang ika-10 ng kapangyarihan ni Beyond Shenzai, tuturuan niya siya ng isa pang space-based na pagmamarka, na kinumpirma ng 2 aspeto, na sapat para sa kanya upang makinabang ng walang hanggan. Hindi nababahala si Tang Wulan tungkol dito, dahil alam niya ang katotohanan tungkol sa kung gaano ito kasaki. Master Beyond Shenzai muna natin. Para sa Soul Master, 2 buwan ang hindi nagparamdam sa lahat ng labis na kalungkutan. Nang matapos ni Tang Wulan ang kanyang cultivation, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaibigan para sa isang pulong. After this trip, malaki rin ang lineup nila. Bilang karagdagan sa mecha group ng Tang Sect, dumating dito ang Blood Dragon Squad ni Tang Wulan, ang Shrek 7 Devils, at Holy Spirit Daoluo. Mula nang malaman na ang kaluluwa ni Yunming ay umiiral pa rin, ang espiritu ng Holy Spirit Daoluo ay halatang bumuti ng husto. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano hinikayat ni Amorous Daoluo ang Holy Spirit Daoluo na huwag magmadaling makipagpalitan sa kaluluwa ni Qingtian Daoluo. Ngunit kahit papaano ngayon ay tila mas maganda ang aura ng Holy Spirit Daoluo kaysa sa katahimikan noon. Inaalala muli ang kwento ni Amorous Daoluo tungkol sa Heavenly Phoenix Daoluo, Dark Phoenix Daoluo, at Great Heaven Daoluo, hindi naiwasang isipin ni Tang Wulan sa kanyang sarili na si Senior Yunming ay talagang isang panatiko. Parang lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya ay sobrang tapat sa kanya. Gayunpaman, hindi siya masyadong naiinggit dito, isang tao lang ang gusto niya mula simula hanggang dulo. Sa wakas ay pupunta na ba ito sa Pampang? Ang pagkain sa bangka ay talagang hindi na makakain. Pagdating mo sa Pampang, mangyaring maghanap muna ng isang lugar upang kumain ng masarap. Nakatusok na sabi ni Airong. Ang paglilinang ng Ontology Sect ay lubhang hinihingi para sa nutrisyon, kaya naman siya at ang guro ng Ontology Daoluo ni Tang Wulan ay mahusay na chef. Sa submarine, bagamat kumpleto ang paghahanda, pagdating sa masasarap na pagkain, malayong malayo.
Sinabi ni Tang Wulan, malapit na akong pumunta sa Pampang. Ayon sa naunang plano, ang mga mecha ay mananatili sa submarino. Huwag magmadali sa paglapag. Pangunahin na ang Blood Dragon Team at ang mga tao mula sa Shrek at Tang Sect na kinatawan upang bumuo ng isang misyon. Sa pagkakataong ito, lihim kaming pumunta sa Dowling at Xingluo. Mag-ingat ang lahat at kumilos ng sama-sama. Bilang pinuno ng misyong ito, si Tang Wulan din ang unang nakatapos ng ganoong mahalagang gawain, at medyo kinakabahan siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, ang Dowling Empire ay isang ganap na hindi pamilyar na mundo, at dito, kung ano ang kanyang haharapin ay hindi ganap na malinaw. Naaalala na niya ang impormasyon tungkol sa Dowling Empire, ngunit dapat iba pa rin ang impormasyon at katotohanan. Tumango ang lahat at nag-usap ng ilang detalye. Ang submarino ay nagsimula ng lumutang sa oras na ito, at nangangailangan ng proseso upang umakyat, at isang bagong kontinente ang nasa unahan. Hanggang sa lumutang ang submarino, ang sistema ng bentilasyon ay nagdala ng sariwa, mamasa-masa, parang karagatan na hangin sa labas, at ang lahat ay walang kamalay-malay na parang isang mundo ang layo. 2 buwang paglalakbay, hindi kilalang lugar. Ito ay talagang kakaiba. This time, palihim silang pumunta dito. Ang lahat ng nakaraang negosasyon sa Dowling Empire ay isinagawa ng sangay ng Tang Sect sa panig ng Dowling Empire. Sa makatuwid, kahit ang opisyal na Dowling Empire ay hindi alam kung kailan sila dumating. Kung saan lumabas ang submarino mula sa tubig, mayroon pa ring 50 milyang dagat mula sa dalampasigan. Ito ay isang ligtas na distansya, at ang lokasyon kung saan dumating ang submarino ay hindi isang mahalagang daungan sa Dowling Continent. Si Tang Wulan ay hindi masyadong malinaw at pamilyar sa teknolohiya sa submarino, ngunit nararamdaman niya na may mga halatang alon ng enerhiya na inilabas mula sa submarino. Ito ay dapat na isang uri ng pagkakaroon na katulad ng mga interference wave, na maaaring maging shield ng iba't ibang radar detection. Kapag mas naiintindihan mo ang Tang Sect, mas mararamdaman mo ang malalim na background ng unang gate ng 20,000 taong gulang na mainland. Natatakot ako na ang tunay na mataas na antas ng Tang Sect lamang ang makakaalam kung ano ang naabot ng lakas ng Tang Sect. Sa relatibong pagsasalita, ang Shrek Academy ay nasa Shrek City lamang, at sa sandaling nawasak ang Shrek City, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Ngunit si Shrek ay mayroon ding mga pakinabang ni Shrek, at ang mundo ay puno ng mga Mailekoten at mga Plum. Maliban kung posible na ibalik ang orihinal na silid ng archive ng Shrek Academy, walang nakakaalam kung gaano karaming mga mag-aaral ng Shrek Academy ang nasa mahahalagang posisyon. Mula sa malayo, makikita ang kulay abong itim na baybayin. Ang alon sa oras na ito ay hindi masyadong malaki. Sa likod nito ay ang napakaganda at walang katapusang dagat, at sa harap nito ay isang hindi pamilyar na kontinente. Ngunit sa oras na ito, naramdaman ni Tang Wulan na parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang lumalapit siya sa kanyang mga magulang sa dilim. Mahigit 10 taon, mula nang umalis ang mga magulang, napakatagal na panahon na ang lumipas. Sa nakalipas na 10 taon, si Tang Wulan ay tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang lahat ay makakaasa lamang sa kanyang sarili. Hakbang-hakbang, anuman ang mga pag-urong at paghihirap na kanyang nararanasan, siya ay patuloy na sumusulong, nagsisikap na umunlad, hindi lamang upang maging malakas, ngunit sa isang araw, mailigtas ang kanyang mga magulang. Pero sa mga sandaling ito, palapit na ng palapit ang distansya para iligtas ang kanyang mga magulang, paanong hindi siya matatalo? Sa sandaling ito, puno siya ng mga inaasahan. Naniniwala rin siya na mayroon siyang sapat na lakas para iligtas ang kanyang mga magulang. Tungkol naman sa Lingling Pagoda, hindi pa rin siya sigurado kung ang pag-aresto sa kanyang mga magulang ay may kaugnayan sa Lingling Pagoda. Nakatuon ang lahat sa pagliligtas muna sa mga magulang. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng militar ngunit walang anumang ranggo ng militar ay lumapit kay Tang Wulan at sinabi sa mahinang boses, "Panginoon, natanggap mo na ang hudyat na pumunta sa Pampang." Okay. Tumango si Tang Wulan, paglapag sa Pampang. Isang grupo ng mga figure ang lumipad mula sa submarino, bawat isa ay naglabas ng kanilang sandata sa labanan, binuksan ang mga pakpak ng sandata ng labanan, at lumipad patungo sa dalampasigan. Ang Mecha Brigade ng Tang Sect ay nanatili sa submarino. Mamaya, sila ay ikakalat sa Dowling Continent, at ang mga Tang Sect ay mananagot sa pagtugon. Kung kinakailangan, pumupunta sila sa Tang Wulan anumang oras. Nang si Tang Wulan at ang iba pa ay dumating sa dalampasigan, nangangahulugan din ito na siya ay nakarating sa kontinenteng ito sa unang pagkakataon. Ang mga tao mula sa Tangmen Dowling Empire Branch ay naghihintay na rito. Walang gaanong tao, 7 lang, at ang ulo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang kahihiyan ang hitsura, katamtaman ang pangangatawan, ordinaryong anyo, at napakasimpleng damit na may kaunting archaic na estilo. Ito dapat ang mas tradisyonal na costume ng Dowling Continent. Nang makitang isara ni Tang Wulan at iba pa ang kanilang mga pakpak at lumapag, binati niya ito ng mabilis at magalang na sinabi, si Li Yunje, ang pinuno ng sangay ng Tangmen Dowling Empire, ay nakilala ang master. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, tanggapin ka, Hall Master Li. Gumawa si Li Yunje ng pakiusap kay Tang Wulan at sinabing, Door, please come with me, umalis muna tayo dito.
Gaya nga ng sabi niya, wala siyang ibang pinakilala kaya tumalikod siya at pinangunahan. Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan at naglakad sa likuran niya. Mula sa hininga na nagmumula sa taong ito, naramdaman ni Tang Wulan na marahil ito ay isang malakas na tao sa itaas ng Super Daoluo. Sa kanyang soul power cultivation base, hindi niya lubos na matukoy ang partikular na cultivation base ng kalaban. Tang Sect, ito ay talagang isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre. Kasabay nito, nakikita rin niya na ang taong ito ay medyo pabaya sa kanyang katayuan bilang Master of the Door. Ito ay dapat na matagpuan na siya ay hindi hihigit sa isang kaluluwa banal na paglilinang base. Tungkol sa sitwasyon ni Li Yunje, ipinakilala siya ni Amorous Daoluo Zhang Xin. Si Li Yunje ay ang veterano ng Tang Sect. Bilang taong namamahala sa Tang Sect sa Daoling Empire, ang kanyang posisyon sa Tang Sect ay katumbas ng posisyon ng pinuno ng panloob na bulwagan. Siya ay nagtrabaho sa Daoling Empire ng higit sa 30 taon at isang tunay na prinsipe ng Tang Sect. Siya ay napakahusay at makapangyarihan. Ang pangunahing pinagmumula ng ekonomiya ng Tang Sect ay ilan, kabilang ang paggawa at pagbebenta ng mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa, at ang kontrol at pagdeploy ng mga mapagkukunan. Dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan sa Daoluo Continent, ang presyo ng parehong bihirang metal sa Daoluo Continent ay higit na lumampas sa Daoling Continent at Xingluo Continent. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit gustong magsimula ng digmaan ang Daoluo Continent. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, natural na bumibili ang Tang Sect mula sa mga kontinente ng Daoling at Xingluo. Ang matayog na katayuan ng Tang Sect sa Daoling Empire at ang Starluo Empire ay dahil sa katotohanan na ang Tang Sect ay nagdala ng ilang soul guidance technology sa dalawang kontinenteng ito. At ang bagay na ito ay natutunan ng Daoluo Federation sa pamamagitan ng ilang mga channel. Gayunpaman, ang lahat ng siyentipiko at teknolohikal na pananaliksik at pag-unlad ng Tang Sect ay nagmula sa sarili nito. Sa makatuwid, ang Federation ay hindi maaaring magtaas ng mga kaguluhan mula sa isang legal na punto ng view. Bilang karagdagan, ang Tang Sect at Shrek Academy ay nagkakaisa, at ang dalawang organisasyon ay nagkakaisa, kahit ang Federation ay hindi nang ahas. Gumalaw ng magaan. At ito ay ilan lamang sa mga pangunahing salik na naging sanhi ng biglaang paglitaw ng mga Artilleria na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng Killing God. Siyempre, hindi maaaring ibenta ng Tang Sect ang lahat ng pinakamataas na agham at teknolohiya na sinaliksik nito kina Xingluo at Daoling. Parehong itinataguyod ng Tang Sect at Shrek Academy ang kapayapaan. Sa pagkakaroon ng maraming mapagkukunan ng Xingluo Continent at Daoling Continent, kapag naabot o nalampasan pa ng teknolohiya ang Daoluo Federation, hindi imposibleng magkaroon ng reverse war. Kung tutuusin, ang dalawang imperyo ay talagang nagmula sa kontinente ng Daoluo, ang mga namumuno sa dalawang imperyo ay hindi gustong lumaban sa lahat ng oras. Pinagsasama-sama ang mga kadahilanang ito, ang Tang Sect ay may medyo maislan na relasyon sa pagitan ng dalawang kontinente. Ito ay isang malapit na kasosyo, ngunit ito rin ay isang limitadong kooperasyon. Ang dalawang imperyo ay kailangang umasa sa Tang Sect, ngunit palagi nilang gustong makakuha ng higit pa mula sa Tang Sect. Ang misyon ni Tang Wulan sa pagkakataong ito ay bigyan ng dalawang imperyo ng sapat na sandata upang hadlangan ang Daoluo Federation bilang pinuno ng Tang Sect, upang ang Daoluo Federation ay hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, ngunit kailangang maunawaan ang antas. Hindi talaga sila makalaban dahil sa mga armas. Sinabi ni Zhang Xin kay Tang Wulan na si Li Yunje ay napakahusay, ngunit ang problema ay siya ay may kaunting kusa sa sarili, at kung gusto niyang bigyan ng buong paglalaro ang kanyang tungkulin, kailangan muna niyang makuha ang kanyang pagbabalik. Walang alinlangan, ito rin ang unang problemang kinaharap ni Tang Wulan matapos maging master ng Tang Sect. Dalawang malalaking sasakyan na ginagabayan ng kaluluwa ay naghihintay na sa gilid ng kalsada. Si Tang Wulan at ang 7 Shrek Monsters ay sumunod kay Li Yunje at isang grupo ng mga tao mula sa Tangmen Daoling Empire upang sumakay sa unang kotse, at ang iba ay sumakay sa pangalawang kotse. Pinanood ni Li Yunje ang lahat na tahimik na pumasok sa kotse, at walang gumagalaw, at walang nagsalita, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata. Sa wakas, bumagsak ang kanyang tingin kay Tang Wulan, Sect Master, umalis na tayo ngayon. Mga 5 oras bago makarating sa Tiandao City mula rito. Sa panahong ito, maaari mo akong tanungin kung mayroon kang anumang nais mong malaman. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga pagtatanong, hindi pag-uulat sa sarili. Sa puntong ito pa lamang ay makikita na natin ang pagmamataas sa kanyang puso. Okay. Hindi ito sineseryoso ni Tang Wulan. Hindi siya galit dahil sa kapabayaan ni Li Yunje. Kung tutuusin, napakabata pa niya, nag-iisip sa ibang paraan. Kung kaharap niya ang gayong batang master ng sekta, dapat niya muna itong isaalang-alang. Maaasahan ba ito? Ngunit hindi nagtanong si Tang Wulan kay Li Yunje ng anuman, ngunit ibinalik niya ang kanyang tingin sa bintana ng kotse, tinitingnan ng tanawin sa labas ng bintana. Humigit kumulang 20 minuto ang biyahe sa maruming kalsada. Dalawang sasakyan ang dumaan sa pangunahing kalsada. Hindi masyadong malawak ang kalsada. Malinaw, may ilang hindi maunlad na lugar sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga halaman ay irregularly distributed at mukhang isang maliit na desolated.
Ilang nauugnay na impormasyon tungkol sa Dowling Continent ang lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Kung ikukumpara sa Star Luo Continent, ang Dowling Continent ay talagang mas maagang binuo. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga labi ng dating Dowling Empire ay dumating dito sa pamamagitan ng migration. Sa oras na iyon, ang mga nakaligtas sa Dowling Empire ay umabot sa punto kung saan naubos ang mga bundok at ilog. Wala pa umanong 10,000 ang kabuuang bilang ng mga taong makakarating sa kontinenteng ito ng buhay. Ang mga mapagkukunan na dinala ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ang pinakamahalagang bagay ay walang sapat na mga talento. Ito ay mas masahol pa kaysa sa kasunod na pagtuklas ng Xingluo Continent ng Xingluo Empire, na aktibong lumipat sa antas ng milyon-milyong tao. Sa makatuwid, kahit na ang Star Luo Continent ay binuo ng mas huli kaysa sa Dowling Continent, ito ay talagang mas mabilis na umunlad kaysa sa Dowling Continent. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang mga mapagkukunan at talento na maaaring dalhin ng Star Luo Empire sa nakaraan ay napakarami. Ngayon ay tila ganoon na nga, ang Dowling Continent ay talagang ang pinakakaunti sa 3 kontinente. Ito rin ang pinakamaliit sa lugar. Nangangahulugan ito na sa kontinenteng ito, ang hindi pa nagagamit na mga mapagkukunan ay magiging mas malaki. Tahimik na nag-isip si Tang Wulan habang nakatingin sa labas ng bintana, at tila medyo mapurol din ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Si Li Yunje ay nakaupo sa upuan sa tabi niya, bahagyang nagulat sa kanyang puso. Mukha talagang kalmado ang batang doorkeeper. Sa simula, nang makatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Amorous Daoluo Zhangzin, nagkaroon siya ng malakas na reaksyon. Hindi niya akalain na ang isang binata sa edad na 20s ay maaaring mangibabaw sa isang mahalagang kaganapan. Ngunit sa ilalim ng matinding panggigipit ni Amorous Daoluo, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag sa bagay na ito. Ngunit para sa pagdating ni Tang Wulan, mayroon siyang tiyak na negatibong saloobin. Sa labas, talagang walang kapintasan ang binata sa kanyang harapan. Sa isang matangkad na figure, malalim na mga mata, at guwapong hitsura, kahit na ang kanyang mga kritikal na mga mata, ang gayong tao bilang isang manugang ay magbibigay kasiyahan sa sinumang matandang lalaki mula sa labas. Gayunpaman, ang kanyang hininga ay malinaw na soul sage cultivation base lamang, na mas masahol pa kaysa sa kanyang hinulaang. Siya ay orihinal na gustong sumama, kung maaari siyang maging isang sect master sa murang edad, siya ay dapat na isang henyo, at siya ay dapat na umabot sa isang tiyak na antas ng paglilinang. Ngunit nang talagang nakita niya si Tang Wulan, ang sect master ay mas bata kaysa sa inaakala niya, at natural na mas mababa ang kanyang cultivation level. Soul Saint lang yan. Habang pinagmamasdan niya si Tang Wulan, biglang lumingon si Tang Wulan at ngumiti kay Li Yunje, Hall Master Li, ang kasalukuyang opisyal ng Dowling Empire, ano ang nangyayari sa paparating na digmaan sa kontinente ng Daoluo? Ang reaksyon. Ang tinutukoy ko ay ilang mga detalye. Mayroon ba silang anumang mga hakbang? Posibleng harapin ang pag-atake ng pinakamakapangyarihang puwersa sa buong planeta. Ang Dowling Empire ay nasa gulat. Gayunpaman, anong reaksyon ang gagawin habang ang gulat ay napakahalaga sa paglalakbay ni Tang Wulan, dahil matutukoy nito kung anong uri ng saloobin ang ginamit niya upang harapin ang reaksyon ng Dowling Empire, upang makamit ang layunin ng kanyang sariling misyon sa paglalakbay na ito. Sinabi ni Li Yunje, noong kakatanggap pa lang ng balita, hindi makapaniwala ang pamilya ng imperial ng Dowling Empire. Kung tutusin, napakatagal na nilang mapayapa. Hayaan akong magsalita ng maikli tungkol sa pangkalahatang sitwasyon ng Dowling Empire. Ang Dowling Empire ay kasalukuyang may kabuoang populasyon. Mayroong humigit kumulang 26 na milyong katao, humigit kumulang 1/10 bahagi ng kontinente ng Daoluo at 1/4 ng kontinente ng Daoluo. 400,000. Kabilang dito ang 100,000 na mga supply ng logistic at iba pang mga tauhan sa likuran. Nagsimula na talaga ang digmaan kahit na ito ay isang mothership battle group sa Daoluo Continent, ang labanan ay malulutas sa napakaikling panahon. Sinabi ni Tang Wulan, mayroon ka bang anumang mga pakinabang sa Dowling Empire? Mahinahong sinabi ni Li Yunje, ito lang ang tamang oras at lugar. Kumpara sa Daoluo Continent, mas pamilyar sila sa kontinenteng ito. Iyon lang. Kaya, sa pagkakaalam ko, ang diskarte nila ay hayaan ang hukbong federal na makapasok. Ang Dowling Continent ay nanginginig kasama ang Federation sa mainland, at dahil dito ay naantala ito ng mas matagal na panahon ng pagpuputol ng puwersa. Sa kasalukuyan, ang militar ng Dowling Empire ay may dalawang magkaibang boses, ang isa ay ang kasasabi ko lang, at ang isa ay para sa pagsunog ng jade at bato. Siyempre, mayroon ding mas mahinang boses para sa usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanan na ang Dowling Empire ay isang monarkiya, ang pangkat na sumusuko ay magkakaroon ng karamihan. Dahil ito ay napakalinaw tungkol sa dululito. Sumimangot si Tang Wulan, kumusta ang relasyon ng ating Tang sect at ng royal family? Tiningnan ni Li Yunje si Tang Wulan at sinabing, kami ang unang tagapagtustos ng armas ng Dowling. Halos lahat ng high-end na teknolohiya ng armas ay ibinebenta sa Dowling Empire. Ngunit sa totoo lang, para hindi mapabilis ang pag-unlad ng teknolohiya ng Dowling Empire. Kaya't ang mga mapagkukunan ay mabilis na kulang. Sa nakalipas na ilang libong taon, kami ay napakakonserbatibo at maindayog sa posisyon.
Sa gayon, mayroon kaming mga linggulong posisyon upang makumplito ang aming posisyon sa Tang-uling Empire. Sa katunayan, tinatrato tayo ng maharlikang pamilya, hindi pa rin sila nasisiyahan sa pagdating mo sa pagkakataong ito, umaasa silang makakuha ng sapat na sandata para makipagkompetensya sa Daoluo Federation, kaya naman, madaling bigyan sila ng mga armas, ngunit kung paano makontrol medyo mahirap pigilan ang digmaang ito. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan. I see. Mayroon bang lungsod na tinatawag na Lingbo City malapit sa Tiandao City? Oo. Ang Lingbo City ay isang maliit na lungsod. Tumingin si Li Yunje kay Tang Wulan na may kaunting pagtataka, iniisip kung ang kanyang atensyon ay lilito sa isang lungsod tulad ng Lingbo City. Kung gayon, pumunta muna tayo sa Lingbo City. Sumang-ayon si Tang Wulan. Kumunot ang noo ni Li Yunje at hindi napigil ang magsabi, ano ang gagawin mo sa Lingbo City? Natanggap ng Daoling Empire Royal Family ang aming abiso at nalaman ang iyong pagdating. Hindi ba dapat kang magkusa na makipag-ugnayan sa kanila? Umiling si Tang Wulan, hindi, pumunta ka muna sa Lingbo City. Sumimangot si Li Yunje, sinusubukang magsalita, ngunit pagkatapos ng lahat ay nagpigil siya, at sinabi sa driver sa harap, pumunta ka sa Lingbo City. Medyo nakakahiya ang atmosphere. Tumingin si Li Yunje kay Tang Wulan, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, ang master, maaari mo bang sabihin sa akin ang layunin mo sa pagpunta sa Lingbo City? Huwag mo na lang pansinin ang royal family. Sinabi ni Tang Wulan, mayroon akong dapat harapin kapag pumunta ako sa Lingbo City, at hindi ko alam noon pa na pupunta ako ng direkta sa maharlikang pamilya pagdating ko rito. Hayaan silang maghintay. Natural, maririnig ni Li Yunje ang kawalang kasiyahan ni Tang Wulan sa lahat ng kanyang inayos sa halip na makipag-usap kay Tang Wulan. Pero mas may panghahamak sa puso niya. Bata pa ako at hindi bata ang ugali ko. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, minsan, ang paghihintay ay talagang isang paghihirap, hindi ba? Hall Master Li. Si Li Yunje ay same time na nagsabi, Sect Master, sa kasong ito, sa palagay ko ay hindi natin dapat gawin ito. Kung sigurado kang gagawin ito, kung mayroon kang masamang relasyon sa Daoling Empire, ito ay magpapahirap sa ating susunod na bagay. Sinabi ni Tang Wulan, hindi tayo dapat ang pinaka-nababalisa ngayon. Sinabi mo kanina na ang Daoling Empire ay isang monarkiya. Ang pinaka-nakababahala sa isang monarkiya na bansa ay ang pagkasira ng sariling kapangyarihan. Kaya naman, hindi pa rin nila tatanungin ang Federation. Magkompromiso, mas kailangan nila tayo kaysa sa panig ng Star Luo Empire. Sa madaling salita, hinahayaan na nila tayo ngayon. Bakit sila nagmamadali? Si Li Yunje ay tumingin ng malalim kay Tang Wulan at hindi na muling nagsalita, ngunit ibinalik ang kanyang tingin sa bintana upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Pero kung tutuusin, hindi naman siya determinadong tumutol. Nang patungo sa Lingbo City, si Tang Wulan ay makasarili sa kanyang puso, at ang pagliligtas sa kanyang mga magulang ay talagang mahalaga sa kanya. At ang pagbitay sa maharlikang pamilya ng Daoling Empire ang kahulugan din ng tanong. Kung nais mong makakuha ng sapat na mga pakinabang sa negosasyon, kung gayon, ang unang bagay na dapat gawin ay tumayo sa isang mas kapaki-pakinabang na posisyon. Sa harap ng Daoling Empire at ng Star Luo Empire, ang pananabik ng Tang Sect ay hindi dapat ipakita, kung hindi, walang paraan para pag-usapan ito. Nanambalik ang katahimikan sa sasakyan, pumikit si Tang Wulan at nagpahinga, at hindi tumingin sa lahat sa labas. Hindi ko alam kung bakit, mula nang dumating siya sa Daoling Empire, palagi na siyang pamilyar. Tila may ilang pamilyar na buhay na bumabagabag sa kanya. At ang pakiramdam ng pagiging pamilyar na ito ay lubhang magiliw. Nanay at tatay, ito ba ang pakiramdam na dinadala mo sa akin? Ang Lingbo City ay wala pang 100 kilometro ang layo mula sa Tiandao City, ang kabisera ng Daoling Empire. Makalipas ang halos 4 na oras, nakarating sila sa lungsod. Mula sa malayo, ang arkitektura ng Lingbo City ay antigo, ngunit medyo simple. Makikita sa estilo na ang estilo ng arkitektura dito ay medyo katulad ng Tiandao City sa Daoluo Continent. Ito ay malinaw na isang estilo na ipinasa sa parehong ugat. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay ang Lingbo City ay may pader ng lungsod. Sa Daoluo Federation, halos lahat ng mga lungsod ngayon ay walang konsepto ng mga pader ng lungsod. Ang ganitong uri ng pag-iral ay makikita lamang sa ilang mga sinaunang aklat. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ito sa Daoling Empire. Ipinapakita nito na mahal pa rin ng Daoling Empire ang mga tradisyon ng Daoluo Continent noong panahong iyon, at maging ang ilan sa mga sinaunang estilo ng arkitektura ng Daoluo Continent ay makikita mula rito. Ang Lingbo City ay isang maliit na lungsod kung tutuusin. Wala masyadong matataas na gusali. Sa pangkalahatan, ang mga gusali ay hindi lalampas sa 6 na palapag. Gayunpaman, ang mga kalye ay napakalinis at nakakapreskong, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng paglalakbay pabalik sa sinaunang Daoluo Continent. Napakagandang munting lungsod. Paano mabibinyagan ng digmaan ang gayong lungsod? Nanay at tatay, nandito ba kayo? Sa pag-iisip nito, tinanong ni Tang Wulan si Li Yunje, na nakaupo sa tabi niya at walang gaanong komunikasyon sa kalsada, Palace Master Li, maaari ba naming ayusin na manirahan tayo malapit sa Spiritual Transmission Tower dito? May kailangan akong harapin.
Nakatira malapit sa Spirit Transmission Tower. Kumunot ang noo ni Li Yunje. Bago si Tang Wulan ay kailangang pumunta muna sa Lingbo City, siya ay labis na hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang Imperial Family ng Dowling Empire ay gumawa na ng appointment. Ngayon ay sinabi pa ni Tang Wulan na siya ay titira malapit sa Spirit Transmission Tower. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Buhay. Sect Master, mayroon tayong misla na relasyon sa Spirit Chuan Pagoda. Hindi ba ito nararapat? Nang sabihin niya ito, hindi niya maiwasang harapin si Chen Siswei, napakapangit ng kanyang ekspresyon. Sinabi ni Tang Wulan, tatakpan namin ang aming pagkakakilanlan, kaya mangyaring trouble si Hall Master Li upang ayusin ito. Natahimik sandali si Li Yunje, okay. Tutal, nilabanan niya ito. Bilang pinuno ng sangay ng Tangmen Dowling Empire, mayroon pa rin siyang pagpigil. Sect Master, alam mo ba na ang ating Tangmen headquarters ay inatake, at ito ay malamang na may kaugnayan sa Spirit Spreading Pagoda. Ang Shrek City ay mas nawasak. Ang Spirit Spreading Pagoda ay ang ating kaaway. Kakayanin ito ni Li Yunje, hindi ibig sabihin na kaya niya rin itong tiisin ng mga nasasakupan, hindi napigil ang mapaungol ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumingon si Tang Wulan para tumingin sa kanya, syempre alam ko. Ang nasa katanghaliang gulang na sangkatauhan, kung ganoon ay kailangan mo pa ring manirahan malapit sa Spirit Spreading Pagoda. Ang Spirit Spreading Pagoda ay medyo makapangyarihan, at ang Lingbo City mismo ang kanilang saklaw ng impluensya. Kapag nakakita sila ng anumang mga pahiwatig, magkakaroon ng mga plano para sa atin. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang impluensya? Ang Shrek Academy ay nawasak, ang ating Tangmen punong tanggapan ay nawasak, kahit na ang Spirit Spread ay nais mong talakayin sa pagoda, gusto mong makipag-usap sa kanila sa Shrek Academy, hindi namin maipaliwanag. Oh, taga Shrek Academy ka ba? Gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Oo, nagtapos ako mula sa panloob na patio ng Shrek Academy, at pagkatapos ay sumali sa Tangsek upang pumunta sa Dowling Continent. Mayabang na sabi ng medyo may edad na. Malinaw na ipinagmamalaki niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alagad ng panloob na patio ng Shrek Academy. Kung ganoon, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Masayang sabi ni Exi na nakaupo sa likod na hanay ng Tang Wulan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon at tumingin sa kanya, anak, ano ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Exi, walang talagang sumusunod sa rules ng Academy. After graduation, parang hindi na binabaliwala ang rules ng Academy. Anong pinag-uusapan niyo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang naging balisa, ang lakas ng loob mong Sir-on ako. Tumayo si Exi, sumandal sa upuan ni Tang Wulan, at mahinang nagsabi, paano kita Sir-on? Ipinanganak din ako sa Shrek Academy. Ang pinagkaiba ay isa ako sa Shrek Seven Devils. Ang isa, kasabay nito, ay miyembro din ng Sea God Pavilion. I wonder kung ang ugali mo sa akin ngayon ay itinuturing na sumusunod na krimen. Saglit na natigilan ng medyo may edad na lalaki. Isa siyang counter-level cultivation base. Tumingin siya kay Exi na parang hindi makapaniwala, ikaw ba ang Sea God Elder? Ang akademya na talaga. Bagamat hindi niya sinabi. Ngunit ang kahulugan sa mga salita ay napakalinaw. Ito ay malinaw na nangangahulugan na ang akademya ay bumagsak ng husto na kahit na ikaw ay maaaring maging isang veterano. Biglang nagalit si Exi, niuinggan niya si Tang Wulan, at sinabing, boss, nakaka-distract talaga ang academy. Tingnan mo, nagsasalita siya ng ganito sa harap mo, paano natin pupulutin ang mga graduates ng akademya sa hinaharap? Parang gusto ng kolehiyo na muling itayo, malayo pa. May narinig din si Li Yunje sa oras na ito, at hindi napigil ang magtanong, Sect Master, may kaugnayan ka ba sa Shrek Academy? Maluwag na sinabi ni Exi, hindi lang ikaw ang Sect Master, kundi pati na rin ang pinuno ng Seven Devils ng Shrek Academy ngayon, at ito rin ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Siya ay kumakatawan hindi lamang sa Sect, kundi pati na rin sa Shrek Academy. Bagamat ang akademya ay nawasak, naniniwala kami na ito man ay ang Dowling Empire o ang Starluo na imperyo, dapat din nating kilalanin ang ating pagkakakilanlan. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nakaramdam ng kagilahil-ala si Li Yunje, at nagkaroon siya ng paghanga kay Tang Wulan. Ang pagkakakilanlan ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion ay katumbas ng Pavilion Master ng Tangmen Daoluo Temple. Ang nakaraang henerasyon ng Sea God Pavilion Master na si Qingtian Daoluo Yunming ay kilala pa nga bilang numero 1 tao sa mainland. Upang maging kahalili niya, at kilalanin ng Tang Sect, gaano kalakas ang binatang ito na mukhang wala pa sa edad na 20. Yunje, kilala mo pa ba ako? Nakaupo sa likurang hilera, isang lalaking nakasuot ng malaking balabal noon, na nagkatikip sa kanyang ulo ay itinaas ang balabal upang ipakita ang kanyang tunay na kulay. Sa magandang mukha at kulay pilak na puting buhok, nang ipakita niya ang kanyang hitsura, lahat ng nasa Tangmen Dowling Empire branch ay nagulat. Napakaganda nito, at masyadong kakaiba ang kulay ng kanyang buhok. Nang makita siya ni Li Yunje, medyo natigilan siya noong una, ngunit pagkatapos, hindi siya makapaniwala, ikaw, nasa ilalim ka ng korona ng banal na espiritu. Nanginginig ang boses niya sa sinabi nito. Oo, ako ito.
Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yali. Tama si Xe. Si Wulan ang master ng Tang Sect at master din ng Shrek si God Pavilion. Kaya ko ito para sa kanya. Patunayan. Biglang tumayo si Li Yunjae mula sa kanyang kinauupuan, at naglakad sa pasilyo sa gitna ng sasakyan patungo sa harapan ng Holy Spirit Daoluo sa 3 o 2 hakbang. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na magulat, lalo na ang mga tao mula sa sangay ng Tang Sect. Dapat mong malaman na si Li Yunjae ay nasa Dowling Empire, at madalas siyang bisita ng Emperor. Pero pagharap sa magandang babaeng maputi ang buhok, napaluhod talaga siya. Kahit na ang Emperor ng Dowling Empire ay hindi siya pinapayagang gawin ito. Bilang isang Super Daoluo, kinakatawan din ito ang Tang Sect, kung gaano iginagalang ang kanyang katayuan at katayuan. Kahit na ang babaeng maputi ang buhok ay titled Daoluo, hindi ba kailangang maging ganito? Walang magawang sinabi ni Yali, ano ang ginagawa mo? Bumangon ka dali. Hindi bumangon si Li Yunjae. Sa halip, sinabi niya ng may sukal na boses, sa loob ng 30 taon, mayroon kang biyaya na negel iligtas buhay kay Yunjae. Kung wala ka, wala na ako kung sino ako ngayon. Hayaan mo lang akong magsalita ng ganito, noon. Hindi mo lang ako iniligtas, kundi iniligtas mo rin ang aking pamilya. May biyaya kang muling buuin. Ang pamilya ko ay laging nakatago sa iyong buhok, ang koronang ito ay para sa iyo. Napangiti ng mapait si Yali, wala na si Yunming, ayan. Bumangon ka na, lahat nakatingin, ano ba yan? Gaya ng sinabi niya, ikinaway niya ang kanyang walang laman na kamay, at isang malambot na enerhiya ang nag-angat sa kanya mula sa lupa. Pataas. Magalang na nakatayo doon si Li Yunjae, sa ilalim ng korona, hindi ko alam na nandito ka rin, hindi mapapatawad ang kasalanan ni Yunjae. Walang pakialam na ngumiti si Yali, nakikita mo na medyo mas mayabang ka kaysa dati. This time si Wulan na ang namumuno sa team, hindi ako. Gawin mo na lang ang sinasabi niya. Yunming siya at walang awa. Daoluo, Amorous Daoluo, at ang common successor na napili namin. Naniniwala kami na may ganitong kakayahan siya, at ito rin ang magandang kinabukasan ni Shrek at Tang Sect. Tutulungan namin siya. Napakabigat na ng mga salitang ito. Nakita ni Li Yunjae ang pawi sa kanyang noo, namutla ang kanyang mukha, nagmamadali siyang bumalik sa Tang Wulan, at magalang na sumaludaw kay Tang Wulan, ang master. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, tumayo, inalalayan siya na gustong yumuko at samamba, Hall Master Li, isang pamilya tayo. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang interes ng ating Tang Sect at Shrek Academy anumang oras. Mabigat. Nagsumikap ka rin sa Dowling Empire. Hindi na natin kailangang magsabi pa kung magalang ka. Nakikita nating lahat ang karapatan ng mga tao, tama ka ba sa paglipas ng panahon? Itinuwid ni Li Yunjae ang kanyang baywang at tumingin ng malalim kay Tang Wulan, huwag kang mag-alala, aayusin ko kaagad ang isang tirahan. Napakaraming sorpresa talaga ang hatid ng binata sa kanyang harapan na parabang soul sage. Siya ay maaaring isaalang-alang ng napakaraming nangungunang kapangyarihan. Gaano siya kahusay at katanji tanging gawin ito? Hindi alam ni Li Yunjae, ngunit ganap niyang sinunod ang Holy Spirit Daoluo Yali. Sa buhay niya, ang nagpabago ng gusto sa kanya ay ang subordinate na ito. Noon, nasa isang sakuna ang kanyang pamilya. Ang banal na espiritong si Daoluo ang dumaan at gumawa ng isang napapanahong aksyon, na nagligtas sa buhay ng kanyang pamilya at gumaling sa kapansanan ng kanyang anak. Malinaw pa rin niyang naalala na nang dumating ang banal na espiritu Daoluo, ang mga pag-awit ay pinaandar na. Sa kanyang puso, ang banal na espiritong si Daoluo ay umiral na parang isang Diyos, kahit na siya ngayon ay isang Super Daoluo level powerhouse. Ito ay hindi kailanman nagbago. Nang makita ang kulay abong buhok ni Yali, sobrang naantig ang kanyang puso. Bagamat napakaliit ng mga salita ng panggigipit, lubos niyang naiisip kung anong uri ng espiritual na daanan at trauma ang naranasan ng banal na espiritong Daoluo na ito. Gusto lang niyang gumawa ng higit pa para sa miyansaya na ito, kung hihilingin niya sa kanyang sarili na makinig kay Tang Wulan, pagkatapos ay makikinig siya. At the same time, gusto rin niyang makita kung gaano talaga kakaya ang sect master na ito. Ang lahat sa Tang Wulan ay nanatili sa isang kakaibang hotel. Dahil ang Lingbo City ay ang saklaw ng impluensya ng spirit spreading pagoda, si Li Yunjae ay nagayos ng napakatalino. 2 kotse at iba pa ang pumasok sa hotel sa magkaibang oras. Sa ibabaw, tila, talaga, sila ay nasa maliliit na grupo, na hindi gaanong madaling makaakit ng pansin. Si Li Yunjae mismo ang naglagay ng simpleng makeup. Siya ay isang tanyag na tao sa Dowling Empire. Kung sino mang may puso ang makakita sa kanya dito, tiyak na makikilala siya ni Lingling Pagoda. Door, may order ka pa ba? Magalang na tanong ni Li Yunjae nang ipadala niya si Tang Wulan sa silid. Ngayon ang paggalang ay totoo, at walang paunang perfunctory. Sinabi ni Tang Wulan kay Li Yunjae, Hall Master Li, pamilyar ka ba sa Lingbo City? Sinabi ni Li Yunjae, medyo pamilyar ito. Ano ang iyong order? Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos, mangyaring maghintay ng ilang sandali, pumunta ako sa Lingbo City, sa katunayan, upang makahanap ng 2 tao. Naramdaman ko muna kung nandoon sila. Kung nandoon sila, maaaring kailanganin mong gabayan ka sa mga partikular na lokasyon.
Habang nagsasalita, naupo si Tang Wulan na naka-cross-legged sa sofa, ipinikit ang kanyang mga mata at nag-concentrate, ang kanyang mental energy ay dahan-daang namumulaklak palabas, nakasentro sa kanyang sariling katawan, bumitaw palabas. Gaano siya kapamilyar sa hininga ng kanyang mga magulang, at ang saklaw ng kanyang espiritual na paglilinang sa kanyang sariling espiritual na kaharian ay napakalawak. Walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng espiritual na patnubay. Si Li Yunje ay nakatayo sa tabi ni Tang Wulan. Nang maramdaman niya ang espiritual na pagbabago bagong inilabas mula kay Tang Wulan, isang malaking alon ang agad na umalangaw-ngaw sa kanyang puso. Ito ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Bilang isang super Daoluo, natural na maganda ang kanyang espiritual na paglilinang, at malalim niyang nauunawaan na kapag mas mataas ang antas, mas mahalaga ang espiritual na paglilinang para sa Panginoon ng kaluluwa. Sa makatuwid, siya ay masikap na nagsisikap na linangin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, umaasa na sana ay tulungan ng kanyang sarili na maabot ang mas mataas na antas sa hinaharap. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Ito ang espiritual na antas na dapat maabot ng lahat ng extreme Daoluo, at ito ay kasing kahulugan din ng pinakamataas na kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na ito ay parang sect master ng 7th ring cultivation base, at ang kanyang espiritual na antas ay umabot sa ganoong nakakatakot na antas. Ang mas ikinagulat niya ay nang ilabas ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, tila siya ay isinama sa buong mundo. Tila siya mismo ay bahagi ng silid na ito, at ito ay tulad ng isang komposisyon ng hangin. Bahagi. Kung ipipikit mo ang iyong mga mata, kahit na sa kanyang cultivation level, hindi mo mararamdaman na talagang umiiral si Tang Wulan. Grabe ito. Naramdaman lang niya ang sitwasyong ito sa Ruthless Daoluo at Passionate Daoluo, at naramdaman niya na ang pagsasama ni Tang Wulan sa lahat ng bagay sa paligid niya ay mas tugma. Nangangahulugan ito na siya mismo ay may mas malalim na pag-unawa sa kaayusan at misteryo ng mundong ito. Paano ito magiging posible para sa isang binata sa kanyang 20s na maaaring maunawaan ang malalim na kahulugan ng buong eroplano? Siyempre hindi ito magagawa ni Tang Wulan, ngunit sa katunayan, hindi niya kailangang gawin ito. Dahil siya ay pinapabore ng Lord of the Plains, natural na naabot niya ang antas na ito ng walang pag-unawa, at ito ang kanyang pinakamalakas na lugar. Huminga ng malalim, nagsaya si Li Yunje upang protektahan ang Dharma ni Tang Wulan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang hinahanap ni Tang Wulan, naniniwala siya na ang pagkakaroon ng ganoong espiritual na paglilinang ay hindi kasing simple ng pitong singsing sa ibabaw. Hindi nakakagulat, maaari siyang maging isang kontemporaryong master. Nakakakilabot na maabot ang espiritual na antas na ito sa kanyang 20s. Para sa kanya, ito ay hindi naririnig. Ang pakiramdam ng espiritual na cultivation base ng espiritual na kaharian ni Tang Wulan ay mas nakakagulat kaysa noong malaman niya na si Tang Wulan ang master ng Tang Sect at ang master ng Sea God Pavilion sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng isang Soul Master, ang lakas ay iginagalang pa rin. Sa mahabang pag-iisip, naramdaman ni Tang Wulan ang buong hotel, at pagkatapos ay mabilis na lumawak, kumalat sa malayo. Nararamdaman ang lahat sa paligid niya, ngunit hinahanap din ang kanyang pamilyar na hininga. Naniniwala siyang magkakadugo sila ng kanyang mga magulang, kahit na lumipas ang 10 taon, mahahanap niya sila. Napakalapit ng hotel na ito sa lokasyon ng Lingbo City ng Spiritual Pagoda. Hanggat ang mga magulang ay nasa sangay ng spiritual pagoda, madarama nila ito. Lumipas ang oras, at nang lumampas sa 10 kilometro ang lapad ng kanyang pag-iisip, naabot na ni Tang Wulan ang bottleneck. Ito ang pinakamataas na saklaw na maaari niyang maramdaman. Ang malakihang induction ay may napakabigat na karga sa utak at dagat ng isip. Hindi niya kayang kumapit ng matagal. Hindi. Walang hininga ng magulang ang lumitaw, ni hindi niya naramdaman ang anumang sensasyon na konektado sa sarili niyang dugo. Paano nangyari yun? Mali kaya si Teacher Mang Tian? Nang muling imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, bukod pa sa pagod, ito ay mas walang magawa. Kung wala ka sa Lingbo City, kung gusto mong mahanap ang iyong mga magulang sa isang kontinente, walang alinlangan na naghahanap ito ng karayom sa isang dayami. Kasabay nito, ang mas malaking problema ay walang paraan para direktang makipag-ugnayan kay Mang Tian, at hindi rin siya makahingi ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya bago dumating, paulit-ulit na kinumpirma ni Tang Wulan si Mang Tian. Ngunit ngayon tila ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, at walang balita mula sa mga magulang. Dahil dito, medyo nadismaya ang mood ni Tang Wulan. Hindi mo ba nahanap? Maaari ding husgahan ni Li Yunje ang ilang mga pahiwatig mula sa ekspresyon ni Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan at tinanong si Li Yunje, Hall Master Li, may alam ka bang sekretong research institute sa Spirit Spreading Pagoda? Halimbawa, sa Lingbo City. Secret Research Institute. Magsaliksik ng mga armas. Tanong ni Li Yunje. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ako sigurado kung ano ang pinag-aaralan ko, ngunit dapat kong pag-aralan ang mga armas. Halos sinabi ni Li Yunje nang walang pag-aalinlangan, oo. Nakakasigurado ako na may ganoong sikretong instituto ng pananaliksik sa Lingbo City.
Sa katunayan, kami ng Tang Sect ay naghahanap ng instituto ng pananaliksik na ito, na gustong pumasok sa loob at tingnan kung ano ang sinasaliksik ng Spirit Transferring Pagoda. Bukod sa aming Tang Sect, ang Spirit Transferring Pagoda ay ang organisasyon na bumibili ng pinakamaraming mapagkukunan sa Dowling Empire, dahil sila ang kumokontrol sa mas maraming mapagkukunan sa Dowling Empire, dahil sila ang kumokontrol sa mas maraming espiritu sa Dowling Empire. Ay medyo hiwalay din, hindi mas mababa sa atin kahit sa antas ng Soul Master, mas makapangyarihan ito kaysa sa atin. Kung gayon, nasaan ang kanilang Secret Research Institute? Mayroon bang anumang mga pahiwatig? Napalakas ni Tang Wulan ang kanyang espiritu. Hindi mahanap ang kanyang mental power, pero hindi ibig sabihin na wala na ito. Sa ganoong nakatagong lugar, maaaring mayroong ilang mga espesyal na paraan ng pagprotekta sa mental detection. Sinabi ni Li Yunje, sigurado talaga tayo na ang lihim na instituto ng pananaliksik na ito ay matatagpuan sa Lingbo City, ngunit hindi masyadong malinaw kung nasaan ito. Ang mga hakbang sa paglilihim ng Spirit Spreading Pagoda ay nagawa ng napakahusay. Ngunit ayon sa aming pagtatansya, ito ay malamang. Ang lugar ay nasa loob ng Spirit Spreading Pagoda, o sa ilalim ng lupa sa sangay ng Spirit Spreading Pagoda. Ito ang pinakaligtas na sangay ng Spirit Spreading Pagoda. Biglang naramdaman ni Tang Wulan, kung nasa ilalim ng lupa, normal lang na hindi ko ito mahanap gamit ang mental power. Hall Master Lee, sa palagay ko ay hindi ito dapat itago sa iyo. Sa totoo lang, hinahanap ko ang aking mga magulang. Noong 10 taong gulang pa lang ako, ang mga magulang ko ay dinala ng mga misteryosong tao, at pumunta sila sa Dowling Continent para magsaliksik. Sila lang ang nakakaalam na dito lang ako nakikipag-ugnayan sa bahay nila, at paminsan-minsan lang sila dito. Malamang na kontrolado ng Spiritual Tower, sa Secret Research Institute, kaya't bago natin simulan ang ating tunay na negosasyon sa paglalakbay na ito, ang bagay na ito ay masasabing personal kung kapakanan kaya hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng Tang Sect at ang Academy, at hahanapin lamang ito sa ilang mga kaibigan. Tahimik niyang sinabi ang kanyang layunin, dahil siya Mingzai, sa isang lugar kung saan hindi siya pamilyar sa kanyang buhay, ay gustong mahanap ang kanyang mga magulang, kaya hindi niya dapat gawin ng walang tulong ni Li Yunje. Nang marinig ang mga salita ni Tang Wulan, natigilan si Li Yunje noong una, ngunit mabilis siyang nag-react at tumango ng dahan-dahan, understandable. Hindi ko inaasahan na may ganoong dahilan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makahanap ng solusyon. Sa katunayan, hinahanap namin ang Spirit Transmission Tower, ang Research Institute, at gusto naming ma-infiltrate ang impormasyong ito na natanggap namin. Dapat na may kaugnayan ito sa ating mga Soul Master. Oo, hindi malinaw kung ano talaga ito. Oo, guguluhin kita. Palihim na bamantong hininga si Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pribadong bagay, at si Li Yunje ay handang tumulong. Sa isang malaking lawak, ito ay dapat na nakabatay sa mukha ng banal na espiritu Daoluo. Napakataas ng kahusayan ni Li Yunje. Kinagabihan, muli siyang pumunta sa silid ni Tang Wulan. Mayroon kaming isang madilim na hibla sa Spirit Transmission Pagoda, na maaaring ihalo sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa kanyang sarili bilang siya. Siya ay kasalukuyang isang deacon. Nakumpirma na talagang mayroong isang lihim na pag-iral sa ilalim ng lupa sa sangay ng Spirit Transmission Pagoda, ngunit sa kanyang kapasidad, hindi sapat ang pagpasok doon. Kaya hindi malinaw kung anong lugar ito, ngunit malamang na ito ang sekretong instituto ng pananaliksik na hinahanap mo. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, mahusay. Sinabi ni Li Yunje, gumuhit siya ng isang mapa at karaniwang natukoy ang saklaw ng pasukan, ngunit sa kanyang kapangyarihan, hindi siya makakapunta roon. Magagamit mo ang pagkakakilanlang ito upang makalusot sa espiritual na tore at hanapin ang lugar na iyon sa pamamagitan ng make-up. Gayunpaman, ito ay mapanganib. Dapat mayroong sex. Tumango si Tang Wulan, paano ang lakas ng Spirit Transmission Division? Sinabi ni Li Yunje, napakalakas. Dahil ang Tiandao City ang ating saklaw ng impluensya. Sa kabuuan, mas malakas pa rin tayo kaysa sa Spiritual Pagoda. Ngunit ang Spiritual Pagoda ay mas lihim kaysa sa atin, kaya gaano ba talaga sila kalaki? Walang paraan upang makagawa ng tumpak na paghatol sa lakas. Ngunit sa sangay na ito, sa katunayan, ito ay nasa punong tanggapan din ng higit sa 5 imperyo ng Daotal Spreading. Daoluo at 2 o higit pang mga Super Daoluo, mayroon pa ring malaking bilang ng mga malakas na Soul Master na nagbabantay. Sinabi ni Tang Wulan, na iintindihan. Magplano tayo ng detalyado at subukang pumasok hanggat maaari, ngunit huwag istorbohin ang mga tao sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Maaari mo bang ibigay sa akin ang mga detalye ng taong ito? Sisimulan ko ng gayahin ang kanyang pag-uugali ngayon. Mabuti. Lingbo City, ang pinakamataas na palapag ng sangay ng Lingpego. Ang pinakamataas na palapag ng lahat ng Spirit Transmission Towers ay isang transparent na espasyo, at sa malaki at medyo walang laman na bulwagan, mayroong isang malaking round table. Sa paligid ng round table, nakaupo ang mga matataas na tao sa gilid ng Spirit Spreading Tower at ng Dowling Empire. Ang pinuno ay isang matandang lalaki, na mukhang higit sa 60 taong gulang, mukhang maganda, nakaupo doon, natural na may pakiramdam ng hindi galit at prestihiyo sa sarili. Bilang karagdagan sa kanya, may 6 pang tao,
ang pitong ito, na pinagsama-samang kilala bilang pitong higanti ng Dowling Empire Spirit Spreading Pagoda. Sub-Tower Master, ano ang ibig mong sabihin sa pagpapadala ng isang malaking tao mula sa punong tanggapan sa oras na ito? Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. O darating ba ito upang pangasiwaan ang digmaan para sa paparating na digmaan? Kahit nasa ibabaw, kailangan nating manindigan sa isang neutral na pananaw. Hindi ito dapat masyadong halata. Kung mabaigo ang Federation na manalo sa Dowling Empire, tayo ay mahihirapan. Sabi ng isang medyo may edad na naumupo muna. Ang pinuno ng Sub-Tower na nakaupo sa pangunahing upuan ay bahagyang nagsabi, sa palagay mo ba ay maaaring harangan ng Dowling Empire ang mga barkong pandigma ng Federation? Ano ang sitwasyong militar ng Dowling Empire? Siyempre, ang Dowling Empire ay hindi maaaring labanan, at ang isang Starluo Empire ay malayo din. Ngunit ako ay medyo nag-aalala sa ating matandang kalaban. Bagamat ang punong tanggapan ng Tang Sect ay binomba, ang Tang Sect ay nasa Dowling Empire. Ang pagmamataas ni Bayanihan ay lalong nagiging mayabang. Ang pamilya ng imperial ay nagtutulak sa atin ng husto. Kung ang pamilyang imperial ay nagtutulak sa atin. Kung ang pamilyang ito ay may kaugnayan sa atin, tinutulungan tayo ng pamilyang ito. Dowling Empire, medyo hindi kanais-nais ang katiyakan na alam nating lahat na sa antas ng paggawa ng mga nakapirming shell na ginagabayan ng kaluluwa, walang sinuman ang makakapagkumpara sa Tang Sect kung ang ilang mga espesyal na metal ay hindi kontrolado ng Federation, natatakot ako na ang sect ng Tang ay nakabuo na ng isang nakapirming antas na higit sa siyam na gabay sa kaluluwa. Napasimangot ang Sub-Tower Master nang marinig ang mga salita ng taong ito, ibig mong sabihin, nag-aalala ka na susuportahan ng Tang Sect ang Dowling Empire. Oo. Bagamat walang malinaw na senyales na mangyayari ito, sa mga nakalipas na buwan, ayon sa aming balita, ang mga tao ng Tang Sect ay malinaw na malapit sa Dowling Empire Imperial Family, at ang Tang Sect ay may kaalaman. Natural, matagal na itong naabisuhan tungkol sa posibleng digmaan sa maharlikang pamilya ng Dowling Empire. Ito ay hindi isang federasyon. Ang kapangyarihan ng Tang Sect ay mas malakas pa kaysa sa atin. Bahagyang tumango ang master ng Sub-Tower, ito ay talagang isang problema. Kailan aalis ang mga tao doon? Kung hindi sila aalis, natatakot ako na kakailanganin nila ang kanilang tulong sa pagkakataong ito. Ang pag-asa lamang sa atin, hindi sapat na labanan ng Tang Sect. Ang mga resulta ng pananaliksik ay karaniwang nakumpleto, at ang mga tao doon ay aalis pagkatapos kunin ang mga resulta. Lilinisin namin ang lahat ng mga mananaliksik nang hindi nag-iiwan ng anumang mga bakas. After studying for so many years, I finally accepted it. Sana maiintindihan ko ito ng mabuti. But to be honest, I don't think this is a good thing. Kung hindi dahil sa Tower Master, I think I can control the crazy there. It is really. Okay, hindi ko natatalakayin ang bagay na ito dito. Let US in Tiandao City cheer up. Kung may kaguluhan man, lalo na kung may mga estranghero na papasok o lalabas sa palasyo, dapat nating i-report ito sa tamang oras. Ire-report ko rin sa Tower Master. Magkakaroon ng report tungkol sa sitwasyon dito. At the fastest, there will be some movement on the federal side in half a year. Oo. Pagpasok sa Chuanling Pagoda, tumingin si Tang Wulan, ngunit hindi lumingon sa paligid. Sa kanyang espiritual na cultivation base, malinaw niyang nadarama ang lahat sa paligid niya sa pamamagitan ng kanyang mental power. Pagkatapos ng 2 araw ng pag-aaral at simulation, kontrolado na niya ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Ang antas ng Deacon, ay kabilang sa gitnang antas sa sangay ng Chuanling Pagoda, ay pangunahing responsable para sa ilang pang-araw-araw na walang kabuluhang gawain, kabilang ang pagkuha, paglalagay ng iba't ibang materyales, at iba pa. Maaari itong ituring na isang taong matabang, kaya natural na mas maraming tao ang kilala ko. Ang pangalan ng kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay Nizin, dahil siya ay medyo mataba at ang kanyang espiritu ay isang sub-dragon, kaya binansagan siyang maliit na matabang dragon ng mga taong dumaan sa Spirit Tower. Ang kanyang mukha ay palaging nakangiti, at siya ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, at ang patriarchal na mga lihim ng katawan ay naruroon sa pagbabago ng katawan, na wala sa lahat. Ginawa rin ni Tang Wulan ang isang napakahusay na trabaho sa pagtakpan ng kanyang paglilinang. Habang nasa daan, batiin ang mga tao sa paligid paminsan-minsan. Dahil sa kanyang makinis na buhay, medyo sikat ang maliit na matabang dragon na ito. Ayon sa balita at mapa na dinala ni Nizin, tiyak na tiyak si Tang Wulan na dapat mayroong espesyal na lugar sa ilalim ng lupa, ngunit hindi ito malinaw sa pananaliksik. Ngunit laging may mga pahiwatig. Para sa kanyang kaligtasan, hindi nag-alala si Tang Wulan. Hanggat hindi niya nakatagpo si Limit Daoluo, sa kanyang kasalukuyang pagkakaayos, hindi bababa sa hindi magiging problema ang pag-address sa buong katawan. Ngunit sa buong imperyo ng Dowling, walang ganoong antas bilang Limit Daoluo. Ito ang dahilan kung bakit ang Dowling Empire ang pinakamahina sa tatlong puwersa. Kahit na ang kabuuang lakas ay mas mababa sa kalahati ng Starluo Empire. Pagkatapos maglakad-lakad sa Spirit Spreading Pagoda, bumalik si Tang Wulan sa kanyang opisina at pinangasiwaan ang ilang pang-araw-araw na gawain gaya ng itinuro ni Nizin. Boom! May kumatok sa pinto. Pumasok ka.
Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Itinulak ang pinto, at isang magandang dalaga ang pumasok mula sa labas. Siya ay mukhang 27 o 8 taong gulang, na may gitnang itaas na poster, ngunit mayroon siyang magandang katawan. May ngiti sa kanyang mukha, "Little Fat Dragon, ikuha mo ako." Mabilis na hinanap ni Tang Wulan ang impormasyong dinala ni Nizin sa kanyang isipan, at biglang lumitaw sa kanyang isipan ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa kanyang harapan. Isa rin siyang diakono at namamahala sa mga gawain ng plataporma ng pag-akyat. Siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Nizin. Siya ay isang mapanghusgang dalaga na madalas na nagpapalaganap ng espiritu. Sumilip sa paligid sa tore. May malabo raw na relasyon sa isang mataas na lalaki, at ang asawa ay ipinadala sa ibang bansa at wala dito. Ang pangalan ay Jie Feifei. "Feifei, anong gusto mo?" Tumingin si Tang Wulan sa batang babae na nagkukunwaring walang kabuluhan, ngunit tumayo na. Sinabi ni Jie Feifei, "Ano pa ang maaari nating makuha? Hindi dahil ang ating mga damit ay kumakain ng maraming damit. Bigyan mo pa ako ng 10 uniforme." Medyo nahiya si Tang Wulan, hindi ito masyadong maganda. "Feifei, marami akong uniforme. Huling beses na kukuha ka ng 5 set, at kukuha pa ako ng 10 set. Natatakot akong hindi ito madaling ipaliwanag." "Ano?" Lumapit si Jie Feifei sa kanya, bahagyang kinurot ang taba sa kanyang baywang, commandant, at sinabing, "Halika, sino ang hindi nakakaalam na ang materyal na departamento ay nasa iyo? Oo, bilasan mo at asikasuhin ang bagay sa matandang babae." Si Tang Wulan ay mukhang walang magawa, "Feifei, hindi maganda. Hindi naman sa hindi ako tumulong, talagang." Ngumuso si Jie Feifei at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, "Ibibigay ko ba sa aking matandang babae ang bawang? Sinasabi ko sa iyo, alam din ito ng Deputy Tower Master. Bilasan mo, kung hindi, hahanapin ka ng Deputy Tower Master, ngunit hindi ito katulad ko." Good to talk. Alam ni Tang Wulan kung bakit gusto ni Jie Feifei ng uniforme. Napakahigpit ng pamamahala ng Lingling Pagoda. Ang mga uniforme ng bawat isa ay may bilang, na ginagawang madali ang pagpasok at paglabas sa iba't ibang lugar. Ang pagkakaroon ng uniforme ay nangangahulugan na siya ay may pagkakakilanlan sa Spirit Transmission Tower. Pribado niyang ibinabahagi at tinatanggap ang mga tao mula sa labas para pumasok sa Spirit Platform at kumita ng karagdagang pera. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Jaffe, ngunit ang bilang ng mga uniforme na kinakailangan sa oras na ito ay talagang marami. Siyempre, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman kay Tang Wulan, ngunit hindi niya basta-basta maibibigay ang mga ito ay masyadong halata. Okay. Feifei, kung may nangyaring mali, kailangan mong sabihin sa Deputy Tower Owner na bigyan ako ng tulong. Nagkunwaring walang magawa si Tang Wulan. Bukas na ngumiti si Jie Feifei at sinabing, Okay. Let's go. This time, talagang inutusan ito ng Deputy Tower Master. Kung hindi, sa tingin mo ba ay kukuha ako ng napakaraming set ng sabay-sabay? Para ito sa ilang VIP. Hindi. May nangyayari. Habang nagsasalita, hinawakan din niya ang braso ni Tang Wulan at sumandal at hinimas ang kanyang katawan. Sa pilitang tiniis ni Tang Wulan ang pagkasuklam sa kanyang puso, at bahagyang tumango at sinabing, "Gusto ko na ngayon." Siyempre ngayon na. Tara na. Gaya ng sinabi niya, hinawakan ni Jaffe ang braso niya at lumabas. Dahil sa kawalan ng kakayahan, si Tang Wulan ay kinaladkad niya sa bodega ng imbakan ng material, kumuha ng 10 set ng uniforme, at ibinigay kay Jie Feifei. "Feifei, sino ang VIP na sinasabi mo?" Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Sumilay ang takot sa mga mata ni Jaffe, "Hindi ko alam." Ang kanyang mga salita ay halatang hindi sinsero, at natural na maririnig siya ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay lalong nagpagulo kay Tang Wulan. Sino ang magpaparamdam ng takot sa isang deacon ng Spirit Transmission Pagoda? Ang pagbabago ng kaisipan ni Jaffe ay nakapukaw ng kanyang atensyon. "Kailangan mo bang ipadala ko ito para sa iyo?" Inihambing ni Tang Wulan ang mga damit sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Jie Feifei, "Siyempre. Sobra, maaari mo bang hayaan ang isang tao na magpadala nito ng mag-isa? Maaari kang maging matapang kung ikaw ay kasama mo." Mas sigurado si Tang Wulan na may problema sa VIP na ito, at mahinahong sinundan si Jie Feifei sa pangunahing elevator ng sangay ng Lingering Tower. Pagpasok sa elevator, pinindot ni Jaffe ang isang button sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Agad na natuwa ang puso ni Tang Wulan, dahil ang target na pinasok niya sa pagkakataong ito ay ang ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Nakarating na si Nizin sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa noon, ngunit ang mga depensa doon ay napakahigpit na ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok o makalabas. Halos mahuhusgahan lamang na ang tatlong palapag sa ilalim ng lupa ay hindi bababa sa 30 metro sa ilalim ng lupa, at ang sistema ng pagtatanggol sa loob ay ang pinakamataas na antas sa loob ng tore ng paghahatid ng espiritu. Kahit na pumasok ang isang high-level spirit master, magiging mahirap na makalabas ng buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong una akong dumating, nakatagpo ako ng ganoong swerte at nakapasok ako dito. Hindi nagtagal, dumating ang elevator, at sa isang ilaw na, ding, bumukas ang pinto ng elevator.
Lumabas si Tang Wulan sa elevator, at tahimik na bumukas ang kanyang mental power. Ngayong nakapasok na siya sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, kasama ang kanyang spiritual cultivation base, dapat mas madaling matuklasan kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ang ikatlong palapag ay isang metal na mundo, mula sa bubong, ang mga dingding hanggang sa lupa, mayroong makapal na metal. At may mga halatang pagbabago-bago ng enerhiya. Hindi katakataka na hindi maiintindihan ng mental power ng isang tao ang lugar na ito. Sa ganoong kabigat na depensa, ang mental wave ay hindi maaaring sumilip sa lahat. Sa harap ng isang heavy metal na pinto, may 10 gwardya na nagbabantay sa spirit tower na may mga baril at mga bala. Dala ko ang mga damit. Ito ang warrant ng Deputy Tower Master. Humakbang si Jie Feifei at ibinigay ang kanyang warrant. Pakawalan. Matapos ma-verify ang mga identity card ni Tang Wulan at Jie Feifei, dahan-daang bumukas ang metal na pinto. Nakita ni Tang Wulan sa sandaling ito na ang kapal ng metal na pinto ay umabot sa 1 metro. Dapat dito. Hawak-hawak niya ang mga damit sa kanyang mga kamay, at ginalugad ng kanyang mental power ang pinto. Naglakad si Jie Feifei sa harapan, pinaikot ang kanyang balakang, at hinayaang lunukan ng bantay sa pinto ang kanyang laway. Si Tang Wulan ay natural na hindi pinansin. Ngunit hindi nila alam na sa pagbukas ng metal na pinto, mabilis na kumalat ang mental power ni Tang Wulan, hinahanap ang mundo sa loob ng metal na pinto. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang panganib dito. Ito ang pangunawa ng panganib pagkatapos na ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas. Sa madaling salita, banta sa kanya ang defense system dito. Ang bilang ng mga tao dito ay hindi masyadong marami, at ang mundo sa loob ng Metal Gate ay karaniwang kapareho ng unang palapag ng Spirit Transmission Tower. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng kaunting hininga si Tang Wulan. Biglang nayanig ang kanyang puso, at isang pamilyar na aura ang lumitaw sa kanyang pangunawa. Ito ay naramdaman na lamang ni Tang Wulan na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at hindi niya namamalayan na hinayla ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang damit. Makalipas ang 10 taon, hindi man lang niya makumpirma kung ang hiningang naramdaman niya ang hinahanap niya, pero pamilyar ang hininga. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi niya naramdaman ang pakiramdam ng koneksyon ng dugo, kaya hindi niya ito makumpirma sa unang pagkakataon. Naglakad si Jaffe sa isang metal na pinto at pinindot ang button. Maya-maya, bumukas ang pinto, at lumabas sa loob ang isang lalaking nakaitim. Ang taong ito ay nagsusuot ng maskara sa kanyang ulo upang ganap na matakpan ang kanyang mukha, tanging ang kanyang mga mata, bibig at ilong lamang ang nakalabas. Nang magpakita siya, nagulat si Tang Wulan. Dahil kahit hindi niya kilala ang taong ito, ang hininga ng taong ito ay naging pamilyar sa kanya. Ito ay isang hininga na puno ng lamig, kasamaan, at kawalang interes. Parang lahat ng bagay sa outside world ay walang kinalaman sa kanya. Ang mga kamay na kanyang itinaas ay mapatla na walang bahid ng dugo, at ang kanyang mga mata ay madilim na kulay ube, na parabang dalawang kumpol ng madilim na lilang apoy ang humahampas sa kanila. Evil Soul Master. Isa pala itong Evil Spirit Master. Kahit na ang Tang Sect at Shrek Academy ay nag-isip na ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring nauugnay sa Holy Spirit Sect. Ngunit nang talagang nakilala niya ang Evil Spirit Master sa Spirit Spreading Pagoda, at nakatagpo din ito sa isang matalik na lugar sa Spirit Spreading Pagoda branch, paanong hindi magugulat si Tang Wulan. Hindi pa niya nahahanap ang kanyang mga magulang, ngunit nasagasaan niya ang sikretong ito. Walang duda na ito ay isang solidong bagay, ang koneksyon sa pagitan ng Holy Spirit Cult at ng pagoda. Hello, nandito na ang uniform. Nahihiyang sabi ni Jie Feifei. Ibigay mo sa akin. Mababa at paos ang boses ng lalaking nakasuot ng itim, at direktang kinuha niya ang uniforme sa kamay ni Tang Wulan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para isara ang bakal na pinto. Dahan-daang isinara ang pintong gawa sa bakal. Malinaw, hindi niya intensyon na pasukin dito sina Tang Wulan at Jie Feifei. Nakahinga rin si Jie Feifei, tumalikod at umalis, na parang tatakas. Sa tuwing makikita niya ang mga taong ito, magkakaroon siya ng hindi maipaliwanag na matinding takot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isang sigaw ang biglang umalangaw mula sa pinto. Nang marinig ang boses na ito, si Tang Wulan, na nasa likod ni Jie Feifei, ay biglang gumalaw. Saktong at pilit na hinarang ng isang kamay ang bakal na pinto na malapit ng magsara. Napakalakas ng pagsasara ng pinto na gawa sa metal na ito ay ganap na kontrolado ng makinarya. Ngunit sa harap ng kanyang palad, ganap siyang nakatagpo ng force majeure, at siya ay tumigil kaagad. Pagsara ng metal na pinto, ang lalaking nakaitim na naglalakad papasok ay huminto at nalilitong tumingin sa pinto. Pagkatapos ay nakita niya na ang mabibigat na metal na pinto, na nasa proseso ng pagsasara, ay sapilitang binuksan. Hindi nagatubili si Tang Wulan, ang kanyang kanang paa ay biglang tumapak sa lupa. Kasabay ng mabangis na dagandong ng dragon, ang marahas na pagkabigla ay agad na nagpadala ng itim na damit na puno ng masamang espiritu sa hangin, at ang mga gintong dragon ay agad na umangat sa hangin, na abutan siya. Ang kanyang katawan, tulad ng mga bomba, ay hamampos sa kanya, sumabog ang masamang espiritong Panginoon na ang cultivation base ay hindi bababa sa paligid ng ikalimang singsing sa dugo at laman.
Sa isang kislap ng gintong liwanag sa likod niya, nakabukas na ang mga pakpak ng Golden Dragon King ni Tang Wulan. Nanginginig ang katawan, mabilis siyang sumugod sa direksyon kung saan nanggagaling ang mga hiyawan. Kung ang kaninang hininga ay hindi siya lubos na makasigurado, ngunit ang sigaw kanina ay sapat na upang masiguro niya ang maraming bagay. Malinaw na boses iyon ng aking ama. Bagamat mahigit 10 taon na ang lumipas, hinding-hindi makakalimutan ni Tang Wulan ang boses ng kanyang ama. Noong bata pa siya, madalas siyang turuan ng kanyang ama kung paano kumilos at kung paano gawin ang mga bagay. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pangungusap ng kanyang ama. Sa mundong ito, ang tanging tao na mapagkakatiwalaan at maaasahan mo ay ang iyong sarili. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay talagang malakas kung siya ay malakas. Ang pangungusap na ito ay palaging nakakaapekto kay Tang Wulan at sa kanyang paglaki araw-araw. Sobrang bilis ng sigaw ng tatay ko kanina, puno ng galit at sakit. Paano niya ito magagawang pigilan? Sa likod ng metal na pinto ay isang bukas na espasyo na may mga silid sa loob. Sumugod si Tang Wulan sa pintuan ng isang silid na ganap na nasa ilalim ng gabay ng tunog. Ang kanyang katawan ay parang humanoid na sandata, direktang tumama sa pinto, at pilit na binasag ang pintong gawa sa metal. Ang mga kuko ng gintong dragon na may dalawang kamay ay nakausli, pinunit ang metal, at sumugod sa silid. At pagpasok niya sa pinto, nakita niya ang isang eksena na nagpadilim sa kanyang mga mata. May 7 o 8 lalaking nakaitim sa silid, lahat nakadamit gaya ng mga naunang lalaking nakaitim. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong ilang mga tao sa lupa na nahulog sa isang pool ng dugo. At ang lalaking nakaitim sa unahan ay itinaas ang kanyang kanang braso, at ang kanyang kanang kamay ay naging parang pangharap na paa ng isang praying mantis. Sa ibabaw ng kanyang harapang paa, tinusok niya ang isang katawan at itinaas ito. Ang hangin sa harap mo. At ang taong nabutas at nahihirapan ng matalas na talam, hindi ba ang ama ni Tang Wulan, si Tang Qinan, na nawala ng mahigit 10 taon? Nang makita ang eksenang ito, halos biglang namula ang mga mata ni Tang Wulan, kahit na naramdaman na niya na mayroong kahit isang title daw low level powerhouse na naroroon, ngunit paano pa rin siya magkakaroon ng kakayahang mag-isip sa oras na ito? Sa buong pagbaril ng mga ginintoang pakpak sa likod niya, ang kanyang buong pagkatao ay parang bola ng kanyan, at ang taong pinamumunuan ni Ziyang ay bumangga sa nakaraan. Ang Golden Dragon Claw ng kanang kamay ay ibinaba, at ang Golden Dragon Nirvana ay direktang ginamit. Ang malaking anino ng ginintoang kuko ay halos bumalot sa higit sa kalahati ng mga tao na may itim na kasalukuyan. Ang kanyang hitsura ay masyadong biglaan, at ang tunog ng mga dagandong ng dragon ay umalangaw mula sa labas, at tumagal lamang ng 1 segundo bago nakapasok si Tang Wulan sa pintuan. Kasama ng kanyang walang pag-aalinlangan na Golden Dragon Nirvana na hinawakan ng Diyos ang kanyang kamay, lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Boom! Ang 3 lalaking nakaitim ay agad na pinagpira-piraso ng Golden Dragon Nirvana, kasama ang isa na tumusok sa katawan ni Tang Qinan gamit ang kanyang bisig. Niyakap ni Tang Wulan ang kanyang ama, at mabilis na nai-inject ang kanyang soul power, tinatakan ng lahat ng daluyan ng dugo malapit sa sugat. Si Tang Qinan, na nagkaroon ng pulikat sa mukha dahil sa matinding pananakit, ay hindi napigilang makaramdam ng kaunting katamaran sa sandaling makita niya si Tang Wulan. Sino itong taong grasa? Pinaghiwalay ni Tang Wulan ang isang asul na pilak na emperador, binalot sa katawan ni Tang Qinan, at dinala siya sa kanyang likuran. Kasabay nito, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kanang kamay ay lumitaw at direktang tumusok sa kanyang likuran. Libu-libong puntos. Marahas na pumutok ang libu-libong baril, bawat isa ay may asul gintong kinang, na bumalot sa ilang taong nakaitim na nagriyak na. Puno ng takot ang mga mata ng lalaking nakaitim na nakaupo sa upuan sa dulo. Gamit ang isang wave ng kanyang kanang kamay, isang berdeng halo ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan. Ang nakabalot na berdeng lasong gas ay agad na kumalat paitaas. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay biglang tumigil, ang kanyang bilis ay halatang bumagal, at maging ang kanyang itinuro ay hamina sa isang tiyak na lawak. Isang lalaking nakaitim na nakatayo sa harapan ang naglabas ng 2 dilaw, 4 na lila at isang itim, 7 spirit ring, at isang pares ng malalaking itim na palakol ang lumitaw sa kanyang mga kamay, nagamulong patungo kay Tang Wulan na parang ipoypo. Mayroon ding 2 lalaking nakaitim, na may scarlet na longbow sa isang kamay, at binaril si Tang Wulan gamit ang isang palaso ng malapitan. Sa kabilang banda, isang lalaking nakaitim ang may dagdag na soul guidance device sa kanyang kamay. Sa gitna ng dagandong, nag-spray siya ng nakakalat na shotgun patungo kay Tang Wulan, na bumabalot sa kanya. Ang mga reaksyon ng mga masasamang espiritu na ito ay napakabilis. Matapos mahawakan ni Tang Wulan Golden Dragon at Nirvana God ang kanyang kamay, bawat isa ay naglabas ng kanilang sariling espiritu at direktang umatake. Ang pulang arrow na tumama kay Tang Wulan ay nadurodge, ngunit ito ay naging isang pulang makamandag na ambon at binalot ito. Ang pares ng mga Evil Spirit Master na may kanilang mga higanteng palakol na umiikot ng harapan ay nakatagpo ng libu-libong puntos ni Tang Wulan. Sa sunod-sunod na banggaan, ang tila mabigat na palakol ay tumama sa gintong dragon na sibat ni Tang Wulan ngunit patuloy na tumalbog.
Ang gintong sibat ng dragon ay dir-diretsyong humarurot pasulong ng matatag at malakas, at walang kabuluhang tinusok ang dibdib ng kalaban. Bagamat lahat sila ay mga kaluluwang banal, paano magiging kalaban ni Tang Wulan ang isang tao sa parehong antas? Ang tinutukoy at pinagkakatiwalaan ng baril na ito ay ang 4-character force at sync. Tungkol sa dagandong ng Soul Guidance Device, si Tang Wulan ay bumaril gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ang Blue Silver Emperor ay pinagsama sa isang kalasag sa kanyang harapan, na humaharang sa lahat ng mga pag-atake. Kasabay nito, may isa pang tao sa likuran niya, at tahimik na namumulaklak ang isang malaking sampagita. Maging ito ay ang pulang ambon sa hangin o ang berdeng ambon na tumataas mula sa lupa, kapag nakatagpo ang hininga na inilabas mula sa malaking rosas na bulaklak na ito ay agad na naglalaho na parang yelo at nyebe. Yusiyang Kilua walang kamatayang produkto, lahat ng nakakalaso na kaaway. Ang hari ng fairy grass. Isang malakas na dagandong ang tumunog mula sa bibig ni Tang Wulan, at isang malaking gintong ulo ng dragon ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang natitirang tatlong masasamang Panginoon ay nabigla. Ang Evil Spirit Master na nakaupo sa harap ang reaksyon ay ang pinakamaliit, ngunit ang dalawa pa ay halatang apektado. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay tumalsik. Habang kumalat ang isang bilog ng Light Fox, sumunod ang Blue Silver Emperor at naging hindi mabilang na mga sibat, sabay-sabay na tumusok sa tatlo sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng bawat Blue Silver Emperor, isang layer ng pinong kaliskis ang lumitaw, na sumasabog pasulong na may walang katulad na aura. Blood Soul Fusion Technique, Blue Emperor Golden Dragon Spike. Ang dalawang nakapaligid na masasamang espiritu na ang mga base ng paglilinang ay nasa paligid lamang ng ika-6 na singsing ay natusok sa isang salon sa isang iglap, at sila ay tila patay na. Tungkol naman sa nasa harap, na may isang alo ng kanyang kanang kamay, isang maitim na berdeng knuckle alasong bukal ang biglang sumugod mula sa lupa, na ikinalat ang lahat ng asol na Emperor Dragon Spurs. Sa mga masasamang espiritu na naruroon, siya ay iginagalang bilang isang 71 pinamagatang Daoluo. 1. Lason Spring. Pero hindi ko alam kung bakit, kapag kaharap ang kalaban na ito na halatang mas mahina ang cultivation base kaysa sa kanya, pakiramdam niya ay inaagaw siya. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na tila naging mapurol ang lahat ng nasa paligid niya. Medyo malabo ang kalaban sa harap niya. Hindi ko alam kung bakit nabawi ang lason na bukal na iniluwa ko. Isang maliit na gintong liwanag, at sa sandaling ito, dumating ang electric shot. Ang mga mag-aaral ng Poison Spring Evil Soul Master ay agad na lumaki, at hindi siya makapaniwala kung ano ang eksaktong kinakaharap niya. Ang lahat ng kanyang sariling enerhiya ay biglang natanggal ng isang hindi nakikitang malaking puwersa sa susunod na sandali, mula sa sibat na tumusok sa kanyang dibdib. Nawala ito at nawala sa isang iglap. Nabawi na ni Tang Wulan ang kanyang orihinal na anyo, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng ginintuang kaliskis. Sa sandaling ito, para siyang Diyos na bumababa sa lupa. Mula sa pagmamadali hanggang sa pagpatay sa 8 Evil Spirit Master sa isang iglap, ang buong proseso ay talagang tumagal lamang ng 10 segundo. Ang 8 Evil Spirit Masters, kasama ang isang title Daoluo, lahat ay nahulog sa kanyang mga kamay. Dahil ang kanyang espiritual na paglilinang ay pumasok sa espiritual na kaharian, ang kanyang aura sa panahon ng labanan ay naging mas malakas at mas malakas, na tila hindi mahahalata na naiimpluwensyahan ng kanyang sariling Golden Dragon King bloodline. Sa kanyang lakas, sa kaso ng pagharap sa isang pinamagatang Daoluo, lalo na bago pa magkaroon ng panahon ng dalawang panig na gamitin ang battle armor, sa orihinal ay hindi ganoon kadaling talunin ang kalaban. Kung tutusin, hindi pa niya naaabot ang ika-8 singsing. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila ang espiritu ay lubos na pinasigla, at ito rin ay tila dahil sa pag-aaral ng Beyond Shenzang sa daan. Sa wakas ay kumislap ang aura. Sa sandaling iyon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naging sangkap. Nabaluktot ang oras sa isang tiyak na lawak, na naging sanhi ng paghatol ng may pamagat na Daoluo Evil Soul Master na bahagyang huminto. At sa sandaling ito, ang sibat ng gintong dragon ay tumusok sa katawan ng kalaban. Oo. Ito ang sublimation ng espiritual na antas ng kapangyarihan ng espiritual na kaharian, ang espiritual na kaharian. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na ang kanyang espiritual na kaharian ay magbibigay inspirasyon sa tagumpay sa oras na ito. Sa katunayan, isang hakbang na lang ang layo niya rito. Gayunpaman, kung siya ay bibigyan ng isang pagpipilian, mas gugustuhin niyang hindi kailanman magbigay ng inspirasyon sa espiritual na kaharian, kaysa makatagpo ng eksena ngayon. Ang ama sa likod, halatang hinang-hina na ang hininga. Sa oras na ito, hindi man lang siya ng ahas na umalis kasama ang kanyang ama ng ganito. Matapos lutisin ang kaaway, mabilis na tinulungan ni Tang Wulan ang kanyang ama na bumaba mula sa likuran, at sabay na pinunasan ang disguise sa kanyang mukha, tumutulo na ang mga luha. Tatay, ako si Wulan. Palagi niyang ini-inject ang kanyang soul power sa kanyang ama para mapanatili ang sigla ng kanyang ama. Nag-aatubili na binuksan ni Tang Qinan ang kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang mukha ay kumupas na, at nararamdaman ni Tang Wulan na ang sigla sa katawan ng kanyang ama ay halos nawala.
Wala man lang gaanong dugo ang dumadaloy sa katawan. Ang masasamang espiritong Panginoon na tumusok sa katawan ng kanyang ama kanina ay isang sabang na sumisipsip ng dugo. Ang matalim na kutsilyo ng Mantis ay hindi lamang tumusok sa puso ni Tang Qinan, ngunit baliw ding sinipsip ang karamihan ng kanyang dugo mula roon. Kung dumating si Tang Wulan makalipas ang isang hakbang, napatay na sana si Tang Qinan. Sa sandaling ito, napigilan lamang niya ang kanyang hininga sa pamamagitan ng pag-asa sa soul power injection ni Tang Wulan. Mahinang itinaas ni Tang Qinan ang kanyang kamay at itinuro sa isang direksyon, na may medyo nakakagaan ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nagkaimik, pero talagang masaya siya. Hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang anak bago ito mamatay. Mahigit 10 taon na ang lumipas, at ang dating munting Wulan ay lumaki mula sa isang bata ngunit determinadong bata. Siya ay matangkad at masigla, gwapo at matipuno. Sarili niyang anak ito. Nang makita niyang pinapatay niya ang mga bastard na pinanatili ang sarili at ang kanyang asawa sa takot isa-isa, ang puso ni Tang Qinan ay puno ng kagalakan. Kahit na ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tumataas, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan sa sandaling ito. Sa puso niya, hindi niya alam kung ilang beses siyang naninira, gusto niyang patayin ang lahat ng masasamang espiritu na iyon, at gusto niyang sirain ang lahat ng nandito. Nabigo siyang gawin ito, ngunit sa sandaling ito, ngayon, ginawa ito ng kanyang anak para sa kanya. Ano ang mas masaya kaysa dito? Tumingin si Tang Wulan sa direksyon ng mga daliri ni Tang Qinan. May dingding na gawa sa metal. Sa isang pakiramdam, nagmamadaling binuhat ni Tang Wulan ang kanyang ama at humakbang pasulong. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, napunit ang matalas na Golden Dragon Claw. Pagkaalis sa metal na pader, dinala niya ang kanyang ama sa katabing silid. Isang tandang ang sumunod. Sa kwartong ito, may 4 na babae, lahat sila ay nakasuot ng parehong overalls. Hindi ba ang isa sa kanila ay kanyang sariling ina? Nang makita si Tang Qinan sa mga bisig ni Tang Wulan, nagpakawala ng malungkot na sigaw silang yu at mabilis na sumugod. Hindi niya nakilala ang kanyang anak, ngunit nakita niya ang kanyang asawa na patay na. Nanay. Malungkot na sumigaw si Tang Wulan. Tumatanda na si Lang Yu. Kung ikukumpara noong nakaraang taon, halatang mas maputi ang buhok niya at mas maraming kulubat sa mukha. Ang mga mata ay mapurol, pula at namamaga. Siya ay nasa kalungkutan mula sa kanyang puso. Nang marinig ang tawag ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang manginig ang buong katawan at tumingin sa binata sa kanyang harapan nang hindi kapanipaniwala. Napakalaki ng mga pagbabago sa nakalipas na 10 taon. Ang batang lalaki ay naging isang tao, ngunit ang balangkas ay bahagyang nakikita, lalo na ang malalaking malinaw na mga mata. Ang mga luha sa mata nilang Yu ay dumaloy sa isang iglap, at pagkatapos, isang matinding takot ang bumungad sa kanyang mukha, "Bilisan mo, anak, umalis ka ng mabilis. Papatayin ka ng grupo ng mga hayop na iyon. Sabay na tayo. Lumabas para iligtas si Dad." Ngayon ang tanging Nagel iligtas buhay na dayami sa kanyang puso ay nasa Holy Spirit daw Luo. Tanging ang subordinate na ito ang maaaring humila sa kanyang ama pabalik mula sa linya ng kamatayan. Lumaki ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan, at humiwalay ang mga figures sa kanya. Nakapagtataka, ito ay ang 6 na malalaking fairy grass na pinamumunuan ni Kilo Tulips. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gitling. For more videos, please like, share and subscribe.